Nagsimula ang kwento sa isang malawak at bakanteng kapatagan, kung saan isang nalilitong kabalyero na nagngangalang Diaz ang nagtataka kung niloloko ba siya. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang makauwi siya matapos magwagi sa isang malaking digmaan. Bilang gantimpala, binigyan siya ng hari ng sarili niyang napakalawak na teritoryo upang pamahalaan at tirhan. Ngayon ay napagtanto ni Diaz na naloko siya dahil ang totoo, pinalayas lang siya ng hari sa kabisera at ipinadala sa isang napakalawak ngunit walang laman na lupain. Dahil wala na siyang ibang utos na natanggap mula sa hari, naisip niyang malaya na siyang gawin ang gusto niya kaya't nagsimula siyang maglibot sa lugar upang maghanap ng pagkain at iba pang mapapakinabangang mga bagay. Makalipas ang ilang sandali ay nakakita siya ng isang malinaw na batis at uminom ng malamig at sariwang tubig nito, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paggalugad hanggang sa sumapit ang gabi at dahil wala siyang nahanap na pagkain o anumang mapagkukunan, nagpahinga na lamang siya habang iniisip na aalis na siya sa lugar kapag napatunayang wala talagang laman ang buong teritoryo. Kinabukasan, nagising siya nang batuhin siya ng isang babaeng oni na nagngangalang Alna at habang galit itong nagtatanong kung ano ang ginagawa niya sa kanilang lupain, nagtaka si Diaz dahil noong nakaraang araw ay wala naman siyang nakitang kahit sino sa paligid. Ngunit hindi pinansin ni Alna ang kanyang pagkalito at ipinagpatuloy ang pagtatanong kung saan siya nanggaling. Sinabi ni Diaz na wala na talaga siyang tahanan kaya lalo siyang pinaghinalaan ni Alna at tinanong siya nito kung bakit siya napunta sa kanilang lugar, at tapat namang ipinaliwanag ni Diaz na may nagpadala sa kanya upang manirahan doon. Sinabi rin niyang ang tanging layunin niya ngayon ay ang mabuhay hanggang sa susunod na araw, dahil ayaw pa rin siyang paniwalaan ni Alna at ikinwento ni Diaz ang kanyang pangarap sa buhay. Ipinaliwanag niyang ang huling habilin ng kanyang mga yumaong magulang ay tulungan ang kapwa at protektahan ang mahina. Kaya ginawa niya itong layunin ng kanyang buong buhay at inaasahan ni Alna na nagsisinungaling lamang si Diaz, ngunit biglang kumislap ng kulay asol ang kanyang sungay kaya napilitan siyang maniwala, samantala ay inosente at tapat na tao si Diaz kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya pinaghihinalaan ng dalaga. Tinanong siya ni Alna kung kaibigan ba siya o kalaban. Ngunit ipinapaalala ni Diaz na hindi pa sila maaaring tawaging alinman sa dalawa dahil kakakilala pa lamang nila sa isa't isa at sa hindi maipaliwanag na dahilan, lalo lamang nainis si Alna sa kanyang makatuwirang sagot, habang si Diaz ay nagtataka kung bakit ito galit na galit. Maya-maya ay naalala ni Diaz na nakatira pala si Alna sa loob ng kanyang teritoryo, kaya inisip niyang isa ito sa kanyang mga nasasakupan at akala niya sinusubok lamang ni Alna ang kanyang katapatan bilang pinuno. Kaya seryoso niyang sinabi na siya ang magiging tapat nitong kakampi. Nangako rin siyang paprotektahan niya ito laban sa kahit sinong kaaway, dahil dito ay lalo pang nagliwanag ang sungay ni Alna at maging siya mismo ay nagulat sa tindi ng katapatan ni Diaz, kaya bigla niya itong hinihila papunta sa isang lugar. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang nayo ng mga oni at nagtaka si Diaz kung bakit hindi niya ito nakita noong una. Ngunit wala na siyang oras para mag-isip dahil diretso siyang kinaladkad ni Alna papunta sa bahay ng pinuno ng kanilang tribo. Pagpasok nila ay nagulat ang pinuno ng tribo dahil nagdala si Alna ng isang estranghero, gayong karaniwan itong maingat sa mga hindi kilala at ipinaliwanag ni Alna na hindi kailanman namula ang kanyang sungay at sa halip, kumislap pa ito ng matingkad na kulay asol nang ideklara ni Diaz na kakampi niya siya. Pagkarinig nito, tinanong ng pinuno si Diaz kung handa rin ba siyang maging kakampi nila at agad siyang pumayag at sinabing kakampi siya ng lahat ng naninirahan sa nayon, ngunit nang sabihin ni Diaz na ang hari ang nagpadala sa kanya roon ay biglang nagalit si Alna at agad siyang tinutukan ng pana. Pinigilan siya ng pinuno ng tribo dahil hindi pa nito naririnig ang buong kwento ni Diaz, subalit seryoso rin siyang hiningan ng kompletong paliwanag at nanatiling kalmado si Diaz kahit tinututukan siya ng pana. Ikinwento niyang mula pagkabata ay itinuro na sa kanya ng kanyang mga magulang na tumulong sa kapwa at protektahan ang mahina. Ngunit maaga silang namatay kaya naging ulila siya at tinipon niya ang iba pang mga ulila sa kanilang bayan upang magsama-sama, nabuhay sila sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na trabaho at pangangaso ng mahihinang halimaw. Habang lumalaki si Diaz ay sumiklab ang digmaan laban sa karatig na kaharian, dinala niya ang kanyang husay sa pakikipaglaban sa larangan ng digmaan at mabilis na umangat ang kanyang ranggo dahil sa likas niyang talento sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng 20 taon ng matinding digmaan, matagumpay siyang nakabalik at bilang gantimpala ay ibinigay sa kanya ng hari ang bakanteng teritoryong ito,
nararamdaman ng pinuno ng tribo na totoo ang hangarin ni Diaz na pamahalaan ang kanyang teritoryo. Kaya tinanong niya kung magiging kakampi pa rin ba siya kahit hindi sila mga nasasakupan ng kanyang kaharian. Ngumiti si Diaz at sinabing paprotektahan pa rin niya sila bilang kanyang mga kapitbahay at pagkasabi niya nito, kumislap din ng kulay asul ang sungay ng pinuno ng tribo kaya ibinaba ni Alna ang kanyang pana. Nagtaka si Diaz kung bakit siya tinanong ng ganoong bagay, doon inamin ng pinuno na sila at ang kanyang mga tauhan ay hindi niya mga nasasakupan at sa katunayan, ang kanilang tribo ay kaaway ng kaharian ni Diaz. Sa kabila nito ay naniniwala ang pinuno ng tribo na maaari silang maging magkaalyado dahil kulay asul ang aura na ipinakita ng kanyang sungay. Bago pa makapagsalita si Diaz ay hiniling muna nitong pakinggan niya ang kanyang paliwanag. Matapos ipakilala ang sarili bilang mole, ipinaliwanag niyang mahigit 50 taon na ang nakalipas mula nang lumayas ang kanilang mga tao sa kanilang sariling lupain. Simula noon ay patuloy silang nakikipagdigma sa kaharian ni Diaz upang mabawi ang kanilang dating tahanan. Nagtaka si Diaz kung paano sila nakapamumuhay sa loob ng teritoryo ng kaharian ng hindi natuklasan. Ipinaliwanag ni Mole na ang kanilang lahi ay may kakayahang gumamit ng mahika na nakaimbak sa kanilang mga sungay. Upang patunayan ito ay gumamit siya ng mahika at bigla siyang naging hindi nakikita. Na labis na ikinagulat ni Diaz at ipinaliwanag din niyang kaya nilang itago ang buong nayon gamit ang parehong mahika. Doon naunawaan ni Diaz kung bakit hindi niya nakita ang nayon noong unang ngunit nagtaka siya kung bakit ibinubunyag ni Mole ang napakahalagang lihim na iyon. Ngumiti si Mole at ipinahayag na hindi sana siya magtitiwala kay Diaz kung hindi kumislap ng kulay asul ang kanyang sungay. Ipinaliwanag niyang kayang malaman ng mga uni ang intensyon ng ibang nilalang sa pamamagitan ng kanilang mga sungay. Kapag walang masamang balak ang isang tao, nananatiling walang kulay ang sungay ngunit kapag may masama na intensyon ito, agad na nagiging pula ang sungay at minsan naman ay lumilitaw ang kulay asul, na nangangahulugang tunay na kaibigan ng mga oni ang taong iyon. Ngunit kung magsimulang magkaroon ng masamang intensyon ang tao na iyon ay agad na mahahaluan ng pula ang kulay asul ng sungay, dahil kahit kaunting pulang kulay ay hindi lumitaw sa sungay ni Diaz. Naniniwala si Mole na isa siyang tao na lubos na mapagkakatiwalaan. Sa katunayan, iniisip pa niyang napaka-inosente ni Diaz dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong tinutupad ang huling hiling ng kanyang mga yumaong magulang at bagamat nalilito pa rin si Diaz, inalok siya ni Mole na tulungan sa pamamahala ng kanyang teritoryo. Nangako rin itong bibigyan siya ng bahay, pagkain at mga alagang hayop upang makapagsimula siya ng bagong buhay at bilang kapalit, hinihiling lamang nito na ilihim niya ang kanilang nayon sa hari at tinanggap ni Diaz ang alok at nangakong paprotektahan ang mga oni hanggat hindi nila binabantaan ang kanyang kaharian. Nasiyahan si Mole sa kanyang sagot, kaya inutusan niya si Alna na samahan si Diaz at ipakita rito ang buhay sa kanilang nayon at sa una ay pumayag si Alna, ngunit agad siyang natigilan nang napagtanto ang utos sa kanya. Ipinapaalala ni Mole na si Alna mismo ang nagdala kay Diaz sa nayon, kaya responsibilidad nitong alagaan siya at kahit labag sa loob ay tinanggap ni Alna ang utos at pagkalabas nila, ipinagawa ni Alna sa ilang taga-nayon ang bahay ni Diaz. Sa loob lamang ng ilang oras ay mabilis nilang natapos ang isang bahay na yari sa kahoy. Nagulat si Diaz sa bilis ng kanilang paggawa kaya ipinaliwanag ni Alna na hindi sila pwedeng manatili sa iisang lugar habang buhay at dahil dito, magagaan ang pagkakagawa ng kanilang mga bahay upang madali nila itong mabuwag at mailipat kapag may panganib. Matapos ang bahay ay sinabi ni Alna na ipapadala na lamang nila roon ang pagkain at mga alagang hayop. Nangako rin siyang tutulungan si Diaz sa pag-aalaga ng mga ito kaya nagpasalamat siya, gayunpaman ay nag-alala si Diaz dahil kakaunti lamang ang naninirahan sa kanyang teritoryo. Kaya tinanong niya si Alna kung may alam ba itong paraan para dumami ang kanilang populasyon. Hindi maintindihan ni Alna kung bakit gusto pa niyang dumami ang kanyang mga nasasakupan, lalo na't kulang na nga ang pagkain sa napakalawak ngunit bakanteng lupain. Tinanong niya kung paano niya balak pakainin ang mas maraming tao, at doon napagtanto ni Diaz na tama ang kanyang sinabi at pagkatapos ay inabot ni Alna ang isang supot na may kakaibang pulbos. Ipinaliwanag niyang isa itong espesyal na bitag na nakakaakit ng mga mabangis na hayop. Sinabi niya kay Diaz na ikalat ito sa lugar na malayo sa nayon dahil mas marami siyang mahuhuling hayop na maaari nilang ibenta o gamitin. Masayang tinanggap ni Diaz ang gawain dahil mas kailangan nito ng lakas kaysa talino.
Makalipas ang ilang minuto at nang makalayo na siya sa nayon at naisip niyang oras na para manghuli, ngunit dahil hindi sinabi ni Alna kung gaano karami na pulbos ang dapat gamitin ay agad niyang ibinuhos ang buong laman ng supot. Dahil dito isang napakalaking kawan ng mabangis na hayop ang sabay-sabay na dumating, sa halip na matakot ay natuwa pa si Diaz sa hamon at itinaas niya ang kanyang palakol at sinalubong ang buong kawan, habang isa-isang pinapatay ang mga ito na parang napakadali lamang. Matapos mapatay ang kalahati ng mga hayop, tumakas ang natitira at iniwan si Diaz na napapalibutan ng mga bangkay ng kanyang mga nahuli, ngunit saka lamang niya naalala na kailangan pa pala niyang buhatin pauwi ang mabibigat na hayop at dahil wala siyang kariton, isa lamang ang kanyang dinala at iniwan ang iba sa lugar. Habang pauwi ay nag-aalala si Diaz na baka magalit na naman si Alna dahil madalas itong mainis sa mga ginagawa niya. Ngunit laking gulat niya nang matuwa si Alna nang makita ang malaking hayop na kanyang nahuli dahil napakabihira ng karne sa kanilang nayon. Napansin ni Alna na tila may iniisip si Diaz kaya tinanong niya kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Diaz na napilitan siyang iwan ang mahigit 30 iba pang hayop dahil hindi niya kayang buhatin ang lahat at pagkarinig nito, labis na nagulat si Alna sa kanyang lakas at tuluyang nagbago ang tingin nito sa kanya. Lumabas din si Mole at pinuri si Diaz dahil sa ipinakita nitong pagiging tunay na lalaki. Sumang-ayon si Alna at agad na tumakbo upang ipaalam sa mga taga-nayon na kunin ang natitirang mga hayop. Nagtaka si Diaz kung ano ang ibig sabihin ni Mole sa pagiging tunay na lalaki. Ipinaliwanag ni Mole na para sa kanilang tribo, nasusukat ang pagkalalaki sa kakayahan ng isang lalaki na magtrabaho at kumita at habang mas mahusay siyang maghanap buhay at magbigay ng pagkain, mas kaakit-akit siya sa paningin ng mga babae sa kanilang tribo. Nang marinig iyon ay naunawaan ni Diaz kung bakit tila mas natuwa si Alna sa kanya, gayunpaman ay binanggit niyang mahalaga rin ang hitsura at ugali ng isang tao at di sumang-ayon si Mole at ipinahayag na hindi naman nakapaglalagay ng pagkain sa hapag ang magandang mukha o mabuting ugali. Naunawaan ni Diaz ang kanyang punto at napagtanto niyang para sa isang maliit na tribo, ang pagkain at kaligtasan lamang ang tunay na mahalaga at hindi tulad ng mga tao sa kaharian. Pagkatapos ay pabirong idinagdag ni Mole na kailangan pa niyang magsikap kung gusto niyang mapang-asawa ang isang magandang babae tulad ni Alna. Namula si Diaz at agad na itinangging iyon ang kanyang pakay kaya lalo pa siyang tinukso ni Mole. Kinabukasan ay nagising si Diaz sa amoy ng bagong lutong almusal at paglabas niya, nakita niyang si Alna ang naghahanda ng pagkain para sa kanya at hindi na ito tulad ng dati dahil ngayon ay mahinahon na at magalang ang kanyang kilos. Pagkatapos kumain ay pinuri ni Diaz ang kanyang pagluluto dahilan upang mamula si Alna at di nito kinaya ang pagiging malapit nila sa isa't isa, kaya agad niyang iniiba ang usapan at sinabi na kailangan na nilang mangaso muli. Ipinaliwanag ni Alna na kailangan pa ng kanilang nayon ng balon para sa tubig at palikuran para sa mga bisita. Makakatulong ang mga iyon upang lalo pang umunlad ang teritoryo ni Diaz. Subalit wala silang sapat na pera upang bayaran ang gagawa ng mga iyon kaya pumayag si Diaz na manghuli para sa kanila. Sinabi ni Alna na mas malaki ang kikitain nila kung mga halimaw ang kanilang mahuhuli. Bagamat nakakalason at hindi nakakain ang karne ng mga halimaw, napakamahal naman ng kanilang mga materyales kapag ipinagbili at doon ay pumayag si Diaz at umalis ng bahay habang iniisip kung mayroon nga bang mga halimaw sa tahimik na kapatagan na iyon. Ipinahayag ni Alna na kaya niyang hanapin ang mga halimaw gamit ang mahika ng kanyang sungay, pero tumanggi si Diaz dahil ayaw niyang malagay siya sa panganib, gayunpaman ay nagpumilit si Alna na sumama kaya pumayag na rin si Diaz. Makalipas ang ilang sandali at habang inaalagaan niya ang kanyang mga alagang hayop, may ilang taga-nayon na nagdala sa kanya ng pagkain at mga kumot at dahil sa paggalang na ipinapakita ng mga ito, napagtanto ni Diaz na talagang pinahahalagahan ng nayon ang mga lalaking may kakayahang protektahan ang kanilang mga tao. Sakto namang lumabas si Alna mula sa kanyang kubo matapos maghanda para sa kanilang paglalakbay, napansin ni Diaz na nagayos at naglagay ng kaunting make-up si Alna habang ang ibang mga lalaki sa nayon ay naiinggit sa kanya. Samantala ay nakangiting sinabi ni Alna na ang ibang mga lalaki na ang bahala sa pag-aalaga ng mga alagang hayop habang wala sila at pagkatapos nito, sabay silang umalis at pagdating nila sa isang mabatong burol, ginamit ni Alna ang kanyang mahika upang hanapin ang mga halimaw. Isang kakaibang asol na liwanag ang bumabalot sa kanya at agad nitong natukoy ang lokasyon ng isang halimaw sa malapit. Sinabihan ni Diaz si Alna na magtago habang siya ang haharap sa halimaw ngunit tumanggi ito.
sa halip ay sinabi niyang tutulungan niya si Diaz habang ginagamit ang kanyang mahika ng pagtatago. Dahil dito ay pumayag na rin si Diaz, hindi nagtagal ay nakita nila ang halimaw na mukhang isang napakalaking pagong at nanlaki ang mga mata ni Alna nang makilala niya ito bilang isang Earth Dragon, ngunit hindi natakot si Diaz at sa kabila ng babala ni Alna ay agad siyang tumalon upang labanan ang halimaw at sinabihang manatili sa likuran ang dalaga. Nang mapansin siya ng dragon ay tumalon si Diaz sa likod nito at malakas na hinahampas ang matigas nitong shell, ngunit wala man lang itong naging gasgas at sa halip at nabasag pa ang dulo ng kanyang palakol at sinubukan niyang atakihin ang mahihinang bahagi ng dragon, ngunit agad itong nagtago sa loob ng shell nito upang ipagtanggol ang sarili. Pinayuhan siya ni Alna na umatras habang may pagkakataon pa dahil kayang lipulin ng isang Earth Dragon ang buong grupo ng mga tao ng mag-isa, ngunit tumanggi si Diaz dahil naniniwala siyang mayroon pa siyang ibang paraan upang mapatay ang halimaw. Nagpasya siyang paulit-ulit na hampasin ang parehong bahagi ng shell hanggang sa mabasag ito, walang tigil niyang hinahataw ang likod ng dragon at makalipas ang ilang sandali ng walang humpay na pag-atake, nagsimulang mabiyak ang talim ng kanyang palakol. Nag-aalala si Alna para sa kanyang ngunit nanatiling kalmado si Diaz. Ipinaliwanag na ang kanyang palakol ay isang espesyal na sandata na dating pag-aari ng isang sinaunang shogun, may kakayahan itong ayusin ang sarili gamit ang isang repair spell. Gayunpaman ay napapabilis lamang ni Diaz ang pag-aayos nito sa pamamagitan ng paggamit ng mahika, kaya sa harap ng nagulat na si Alna at agad niyang inayos ang kanyang palakol at ipinagpatuloy ang walang tigil na paghampas sa likod ng dragon. Hindi nagtagal ay nagsimulang kumalat ang nakalalasan na miasma na inilalabas ng Earth Dragon, dahilan upang unti-unting manghina si Alna at nang mapansin ni Diaz na nasa panganib na siya, nagpasya siyang umatras matapos magbigay ng isa pang malakas na hampas. Sa kanyang gulat ang huling atake na iyon ang tuluyang nakabasag sa shell ng dragon, sa sobrang galit ay lumabas ang Earth Dragon mula sa shell nito at agad na nagbuga ng isang malaking fireball. Mabilis na naiwasan ni Diaz ang apoy at pinutol ang mahihinang mga paa ng dragon. Habang naghahanda siyang tapusin ang laban at napansin niyang nakita na ng dragon si Alna at dahil alam nitong hindi nito kayang talunin si Diaz, nagpasya ang tusong halimaw na si Alna na lamang ang puntiryahin at nagalit si Diaz sa ginawa nito, agad siyang tumalon ng mataas at buong lakas na bumagsak sa ibabaw ng dragon. Diretso niyang tinagos ang gulugad nito dahilan upang agad itong mamatay. Napaluha si Alna matapos masaksihan ang ipinakitang tapang ni Diaz at agad siyang tumakbo at niyakap ito at bago pa makapag-react si Diaz sa biglaang yakap, diretsahan ng sinabi ni Alna na magpapakasal na silang dalawa. Hindi nagtagal ay bumalik si Diaz sa nayon at sa tulong ng ilang mga taga-nayon, hinayla ni Oni ang napakalaking katawan ng Earth Dragon sa buong nayon at ipinagmalaki ng mga taga-nayon na si Diaz ang mag-isang nakapatay sa Earth Dragon. Kaya naman nagsimula silang humanga at purihin siya dahil sa napakalaking tagumpay na iyon. Nang maayos nang nalapag ang katawan ng Earth Dragon, tahimik lamang na pinanood ni Diaz ang masayang pagdiriwang ng mga taga-nayon subalit hindi niya maiwasang magtaka kung bakit sila ganoon kasaya, dahil para sa kanya ay hindi naman malaking bagay ang talunin ang Earth Dragon. Lumapit si Mole at sinabi na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang nagawa ni Diaz na mag-isang talunin ang Earth Dragon. Subalit binaliwala lamang iyon ni Diaz at sinabing wala naman itong espesyal. Sa halip na humingi ng kayamanan o papuri, sinabi niyang mas gusto niyang gamitin ang halaga ng Earth Dragon para makapagpatayo ng maayos na balon at palikuran sa nayon at ngumiti si Mole at binanggit na walang magiging problema roon, dahil ang isang paa pa lamang ng Earth Dragon ay sapat na ang halaga para makapagpatayo ng ilang balon. Nang marinig iyon saka lamang napagtanto ni Diaz kung gaano pala talaga kahalaga ang Earth Dragon, ipinaliwanag din ni Mole na ibabalik nila kay Diaz ang marami sa mahahalagang bahagi ng dragon dahil siya ang nakapatay rito. Bukod pa roon, ipapagawa rin nila ang mga pasilidad na hiniling niya at bibigyan pa siya ng iba't ibang regalo bilang gantimpala sa lahat ng nagawa niya. Gayunpaman ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Diaz nang sabihin ni Mole na kailangan niyang magtabi ng bahagi ng gantimpala para sa regalo sa kasal nila ni Alna. Ayon kay Mole, siguradong matutuwa ang mga magulang ni Alna kung isa sa mga kuko o malaking pangil ng Earth Dragon ang ibibigay niyang regalo at lalong nalito si Diaz, dahil wala siyang ideya kung bakit puro kasal ang pinag-uusapan ng lahat. Kaya tinanong niya si Mole kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng usapang iyon.
Kalmadong ipinaliwanag ni Mole na magpapakasal siya kay Alna at gusto man niya o hindi at sinabi rin nito na handang gawin ni Alna ang lahat para maging malapit sa kanya, kaya ang pinakamainam na paraan ay gawin siyang bahagi ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng kasal. Dagdag pa ni Mole kahit hindi man matuloy ang kasal nila ni Alna ay hindi pa rin mawawala ang problema, sa halip lahat ng dalaga sa nayon ay agad siyang papalibutan at susubukan na mapalapit sa kanya. Pagkarinig nun ay mabilis na naisip ni Diaz na baka mas malaking problema pa nga iyon kaysa ang pakasalan si Alna mula pa sa simula, pagkatapos ay sinabi ni Mole na huwag siyang mag-alala dahil pumunta na si Alna sa kanyang mga magulang upang ayusin ang kanilang kasal. Pagkarinig ni Diaz doon, naisip niyang iyon marahil ang dahilan kung bakit matagal na niyang hindi nakita si Alna, kaya tinanong niya si Mole kung ibig bang sabihin noon ay opisyal na silang magkasintahang nakatakdang ikasal. Ipinaliwanag ni Mole na iba ang kaugalian ng mga uni kumpara sa mga tao at kapag nagkasundo ang dalawang panig ay agad silang nagpapakasal, gayunpaman si Diaz pa rin ang magpapasya kung kailan eksaktong gaganapin ang kasal. Nagpatuloy si Mole sa pagpapaliwanag na habang mas lumalalim ang ugnayan ni Diaz sa nayon at sa mga tao rito, mas lalo siyang napapalapit sa pagiging susunod na dakilang Panginoon. Ginagawa ni Mole ang lahat para matulungan si Diaz na maging dakilang Panginoon dahil alam niya ang nangyari sa huling napili sa posisyong iyon. Ang dating pinuno ay lubos na nabigong pamumunuan ang lahat, kaya ayaw na niyang maulit ang nakaraan at muling may hindi karapat-dapat na maging susunod na pinuno at pagkaalis ni Mole, narinig ni Diaz ang ilang mga taga-nayon na nag-uusap kung gaano kaswerte si Alna dahil mapapangasawa niya ang isang napakalakas na lalaki kahit bata pa siya. Dahil dito ay nausisa si Diaz at tinanong ang isa sa kanila kung ilang taong gulang na ba talaga si Alna. Nang malaman niyang 15 taong gulang pa lamang ito ay halos malaglag ang kanyang pangasagulat at 35 taong gulang na siya, kaya sapat na ang edad niya para maging ama ni Alna na mas lalo tuloy siyang nabigla sa sitwasyon. Sa kabutihang palad, may batas ang kaharian na kailangang 18 taong gulang muna ang isang tao bago maaaring magpakasal at ibig sabihin, 3 taon pa silang mananatiling magkasintahang nakatakdang ikasal at sa panahong iyon, malamang ay ganap ng magiging isang tunay na Panginoon si Diaz. Habang tahimik na nakaupo mag-isa si Diaz, napansin ni Tia na kailangan muna nitong mapag-isa upang maayos ang kanyang isip at makapag-isip tungkol sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid at hindi nagtagal, lumapit si Alna na may malaking ngiti sa kanyang mukha at sinabi na maayos na ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya si Diaz kung ano ang gusto nitong almusal kinabukasan. Ngumiti lamang si Diaz at sinabing ayos na siya sa kahit anong ihanda ni Alna. Gayunpaman ay hindi kailanman inakala ni Diaz na dadalo siya sa isang malaking handaan ng mga uni, kung saan opisyal siyang tinanggap bilang bagong miyembro ng nayon at ipinagdiwang ang magiging kinabukasan nila ni Alna. Makalipas ang ilang panahon pagkatapos ng handaan, natapos na rin ang bagong balon at palikuran at unti-unting bumalik sa normal ang pamumuhay sa nayon, kinahapunan ay natapos gumawa si Diaz ng isa pang tolda. Habang tinitingnan niya ito ay naisip niyang kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan sa paggawa, alam niyang kung may mas marami pang lilipat sa nayon, ayaw niyang matulog ang mga bagong residente sa lupa nang walang maayos na matuluyan. Biglang lumapit si Alna at binanggit na may nararamdaman siyang halimaw na papalapit mula sa hilaga. Ipinaliwanag niyang hindi ito ganoon kalaki ngunit sigurado siyang diretso itong papunta sa nayon. Kalmadong sinabi ni Diaz na siya na mismo ang bahala rito at sa tingin niya ay hindi ito magtatagal. Ngunit nagpumilit si Alna na sumama sa kanya at sinabi ni Diaz na delikado ito para sa kanya, pero dahil hindi talaga nagpapigil si Alna ay pumayag na rin siyang isama ito at hindi nagtagal, narating nilang dalawa ang pinanggagalingan ng ingay at nadiskubreng isang ogre ang halimaw na papalapit sa nayon. Pagkakita sa napakalaking ogre, agad nilang naisip na kailangan nila itong tapusin sa lalong madaling panahon, agad silang sumugod sa laban at namangha si Diaz sa leksi ni Alna at sa husay nito sa paggamit ng pana, madali itong nakakagalaw sa buong labanan habang tumpak na pinapana ang kalaban. Dahil sa mahusay nilang pagtutulungan ay mabilis nilang napatay ang ogre nang hindi nahihirapan, gayunpaman ay napakasama ng amoy ng dugo ng ogre at pagkatapos ng laban, napangiwi si Alna at sinabihan si Diaz na maghugas muna ng mabuti. Hindi niya ito papayagan na pumasok sa bahay habang ganoon pa rin ang amoy nito, dahil doon ay wala nang nagawa si Diaz kundi maglinis muna bago umuwi at kinabukasan, malalim ang iniisip ni Diaz habang inaalala ang nangyari noong nakaraang araw.
Sa halip na may makilala silang mga bagong tao na maaaring maging bagong mamamayan ng nayon, isa na namang mapanganib na halimaw ang kanilang nakalaban at bigla namang tumakbo si Alna papunta sa kanya at masayang ibinalitang buntis na sila at magkakaroon na sila ng anak. Ngunit agad ding nalinaw na hindi pala sila ang tinutukoy ni Alna. Ang tinutukoy nito ay si Francoise na sa wakas ay nagbuntis matapos ang mahabang panahon ng paghihintay. Pagkatapos nito ay ipinapaalala ni Alna kay Diaz na napakatalinong lahi ang mga Beastman, ngunit may kaakibat itong kahinaan at mas madali silang matakot at maapektuhan ng emosyon kumpara sa karamihan ng ibang lahi. Mas lumalala pa ito kapag buntis ang isang Beastman at kung minsan ay maaari pa itong maging dahilan ng kanilang pagkamatay dahil sa sobrang stress. Dahil dito ay iminungkahi ni Alna na manatili muna si Diaz malapit kina Francois at Francoise upang maramdaman nilang ligtas at may sumusuporta sa kanila, sa ngayon ay maninirahan muna silang lahat sa iisang tolda. Inakala ni Alna na baka hindi magustuhan ni Diaz ang ganoong ayos dahil mas malakas ang amoy ng mga Beastman kapag buntis, ngunit ikinagulat niya nang sabihin ni Diaz na wala naman siyang problema rito at agad niya itong tinanggap ng walang reklamo. Dahil sa naging reaksyon ni Diaz, nakahinga ng maluwag si Alna dahil nakita niyang isa itong maalalahanin at mabuting tao at makalipas ang ilang sandali ay biglang nagsimulang magliwanag ang sungay ni Alna. Senyales iyon na may mga halimaw o mga hindi kilalang bisitang papalapit. Mabilis na ipinahayag ni Alna na nararamdaman niyang may 10 kabalyerong papalapit mula sa silangan. Agad na naisip ni Diaz na iyon din ang direksyon ng kabisera ng kaharian ngunit wala naman siyang inaasahang bisita, kaya lalo siyang naghinala. Nagpasya si Diaz na siya mismo ang mag-imbestiga habang naiwan si Alna sa nayon upang magbantay, mabilis siyang tumakbo sa malawak na kapatagan at hindi nagtagal ay nakita niya ang grupo ng mga manlalakbay. Noong una ay naghanda siyang lumaban kung sakaling kalaban ang mga ito, ngunit agad nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang matagal na niyang kaibigang si Klaus at agad niya itong sinalubong ng mahigpit na pakikipagkamay at tinanong kung bakit ito napadpad sa ganoong kalayo na lugar. Ipinaliwanag ni Klaus na ang babaeng kasama nila ang tunay na sadya kay Diaz. Wala namang ideya si Diaz kung sino ang babae kaya dinala niya ang buong grupo sa kanyang tolda upang doon sila makapag-usap ng private. Pagdating doon, napagtanto niyang tama ang naging desisyon niyang itago ang lahat maliban sa mismong toldang ginawa niya at nangako kasi siyang ililihim ang tungkol sa nayon ng mga uni, at ang ipaliwanag iyon sa mga estranghero ay siguradong magdudulot lamang ng maraming problema. Nang makaupo na ang lahat ay nagpakilala ang dalaga bilang si Diane, ang ikatlong prinsesa ng kaharian at tinanong niya si Diaz kung ginagawa pa ba ang kanyang mansyon dahil wala siyang nakitang kahit anong bakas ng tahanan ng isang maharlika sa paligid. Ipinaliwanag ni Diaz na wala siyang mansyon at wala rin siyang mga katulong, ang nag-iisa niyang tahanan ay ang toldang nasa harapan nila at kahit simple lamang ito, siya mismo ang gumawa nito at maraming oras ang ginugol niya para maitayo iyon. Nagulat si Diane nang malaman niyang si Diaz mismo ang gumawa ng lahat ng nasa paligid, lalo na't ang alam niya ay binigyan ito ng hari ng malaking gantimpala at napakaraming pera upang makapagsimula ng bagong buhay. Ngunit ikinagulat niya nang sabihin ni Diaz na wala siyang natanggap kahit isang barya mula sa hari at sa halip, iniwan lamang siya sa gitna ng kawalan ng walang pagkain o tubig para mabuhay. Pagkatapos ay tinanong ni Diaz si Diane kung ano ang dahilan ng pagpunta nito sa ganoon kalayo na lugar, ipinaliwanag ni Diane na malapit nang sumiklab ang isang digmaan malapit sa kabisera, kaya humingi sila ng tulong dahil kinikilala na ngayon ng mga tao si Diaz bilang bayaning nagligtas sa kaharian. Bilang kapalit ng kanyang tulong ay inalok pa ni Diane na pakasalan siya, ngunit wala nang balak si Diaz na makisali pa sa isa pang digmaan at kakabuntis pa lamang ni Francoise, at mas mahalaga sa kanya ang protektahan ang kanyang pamilya. Kaya mahinahon niyang tinanggihan ang alok ni Diane at magalang na hiniling na umalis na ito kung iyon lamang ang dahilan ng pagpunta nito. Nagalit ang isa sa mga gwardya ni Diane nang marinig na tinanggihan ni Diaz ang alok ng prinsesa, agad nitong iwinasiwas ang espada upang takutin si Diaz. Ngunit bago pa man siya tamaan ng espada ay kusang kumilos ang katawan ni Diaz at sa isang mabilis na galaw, sinasalag niya ang pag-atake at nabiyak ng malinis sa gitna ang espada ng gwardya sa iisang hampas lamang, muling naghanda ang gwardya na umatake ngunit mabilis siyang pinigilan ni Klaus. Sinabi niya sa lahat na walang saysay ang pakikipaglaban kay Diaz, dahil kahit sabay-sabay pa silang umatake ay wala pa rin silang kahit kaunting pag-asang matalo ito,
Pagkaalis ng grupo ay tumingin sa paligid si Diaz at napagtanto niyang napalakas yata ang kanyang ginawang pag-atake. Nasira nito ang banig sa loob ng tolda, kaya agad niyang naisip na siguradong papagalitin siya ni Alna dahil sa nagawa niyang kalat, samantala ay tahimik na umalis si Diane habang may sama ng loob kay Diaz dahil tinanggihan nito ang kanyang kahilingan at maging ang alok nitong kasal. Paglabas ni Diaz ng tolda ay biglang lumitaw sina Alna, Francis, at Francoise. Matagal na silang nagtatago sa malapit habang pinagmamasdan ang buong pangyayari. Ipinaliwanag ni Alna na lahat ng taong kasama ni Diane ay umalis na may pulang aura, maliban sa isang tao na nanatiling kulay asol ang aura. Ayon kay Alna ang pulang aura ay nangangahulugang may masama na intensyon o pagkapuot, habang ang asol na aura naman ay tanda ng tiwala at mabuting hangarin at pagkarinig nun, agad naisip ni Diaz na si Klaus lamang ang taong may asol na aura. Kinabukasan, nagising si Diaz dahil sa mabangong amoy ng almusal habang naghahanda ng pagkain si Alna at habang nagluluto, bigla nitong sinabi na may isang taong gumagala sa paligid ng nayon at ang kakaiba, hindi ito tila may hinahanap at basta lamang naglalakad ng walang malinaw na direksyon. Inakala ni Diaz na isa lamang itong manlalakbay na naligaw kaya nagpa siya siyang tingnan ito mismo. Sumama rin sina Alna, Francis at Francoise kaso ginamit nila ang kanilang kakayahang magtago upang hindi sila makita ng bisita. Matapos maglakad sa lambak ng ilang sandali, nakita ni Diaz ang manlalakbay at agad niyang nakilalang si Klaus pala iyon. Pagkikita nila ay napansin ni Diaz na wala na itong suot na baluti at hindi na rin dala ang kanyang espada. Ipinaliwanag ni Klaus na sinadya niyang mapatalsik sa hukbo dahil ayaw niyang lumaban sa nalalapit na digmaan, sa halip ay nagpunta siya roon dahil gusto niyang magsilbi bilang personal na kawal ni Diaz at nang marinig iyon, naalala ni Diaz na si Klaus lang ang taong hindi kailanman minamaliit siya dahil sa pagiging ulila. Kahit iba ang trato sa kanya ng lahat, palagi siyang nirerespeto ni Klaus at inamin ni Diaz na malaking ginhawa kung makakasama niya si Klaus, ngunit bago siya magpasya ay naisip niyang mas mabuting tanungin muna si Alna kung ano ang opinyon nito. Sa mismong sandaling iyon ay biglang lumitaw si Alna mula sa wala, na labis na ikinagulat ni Klaus at sinabi ni Alna kay Diaz na wala siyang dapat ipag-alala dahil nanatiling kulay asol ang aura ni Klaus sa buong oras, na nangangahulugang wala itong masamang balak. Sunod-sunod namang tinanong ni Klaus si Diaz kung saan nanggaling si Alna at paano ito bigla na lamang lumitaw, ngunit ngumiti lamang si Diaz at sinabing napakahaba ng kwento, at ipapaliwanag niya ang lahat pagbalik nila sa bahay. 10 araw na ang lumipas mula nang iwan ni Klaus ang dati niyang buhay at magsimula ng panibagong buhay kasama si Diaz. Sa loob ng panahong iyon ay tinulungan siya ni Diaz na magtayo ng sarili niyang bahay upang magkaroon siya ng maayos na tirahan. Binigyan din siya nito ng isang sibat at kumpletong baluti na gawa sa mga materyales mula sa Earth Dragon na pinatay ni Diaz. Alam ni Klaus na napakahalaga ng mga regalo na iyon at kahit ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay mahihirapang makakuha ng ganoong kagamitan. Dahil sa lahat ng ginawa ni Diaz para sa kanya, nangako si Klaus sa sarili na hinding-hindi niya pagtataksilan ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Diaz at kalaunan sa araw na iyon, naghanda si Alna ng tanghalian at nagsilbi ng mainit na pagkain sa kanilang lahat. Habang kumakain ay labis na humanga si Klaus sa sobrang sarap ng pagkain. Pinuri niya ang pagluluto ni Alna at sinabing magiging napakabuti nitong asawa para kay Diaz at nang marinig ang taos-pusong papuri, ngumiti si Alna at masayang sinabi kay Klaus na maaari pa itong magdagdag ng pagkain kung gusto nito. Habang nagpapatuloy sila sa pagkain at magalang na tinawag ni Klaus si Diaz na Panginoon ko at inanyayahan itong sabay kumain, agad namang sinabi ni Diaz na hindi na kailangang maging ganoon kapormal at hiniling na pangalan na lang ang itawag sa kanya. Kaso tumanggi si Klaus dahil para sa kanya ay mahalagang malinaw ang pagkakaiba ng kanilang katayuan. Nang makita kung gaano kaseryoso si Klaus sa bagay na iyon, napagtanto ni Diaz na mas masipag at mas dedikado pala ito kaysa sa una niyang inakala at bigla namang nagliwanag ng berdeng kulay ang sungay ni Alna. Agad nitong sinabi na may nararamdaman siyang 12 tao na papalapit mula sa silangan. Habang mas lalo niyang sinusuri ang kanilang presensya, nalaman niyang ang isa sa kanila ay napakahina na at malapit ng mamatay at nang marinig iyon, agad na nagpasya si Diaz na pumunta sa bukirin upang alamin ang nangyayari. Mabilis na sinabi ni Klaus na sasama rin siya upang tumulong,
subalit inutusan siya ni Diaz na manatili sa nayon at bantayan ito at ipinaliwanag niyang kailangang may maiwan sakaling may hindi inaasahang mangyari at idinagdag pa ni Diaz na kung makaharap sila ng seryosong panganib, agad niyang pauuwiin sina Alna at Francis upang babalaan siya. Pagkatapos noon ay umalis sina Diaz, Alna at Francis at nagtungo sa grupong papalapit at matapos silang mawala sa malayo, napaisip si Klaus kung sino kaya ang mga bisitang iyon at pinaghinalaan niyang malamang ay mga taong ipinadala mula sa kabisera ng kaharian. Sa mga panahong iyon, matindi ang labanan ng 5 prinsipe at prinsesa na pawang nag-agawan sa trono upang maging susunod na pinuno ng kaharian at naalala ni Klaus na mas mahina ang puwersang militar ni Prinsesa Diane kumpara sa lahat ng kanyang mga kapatid. Marahil iyon ang dahilan kung bakit noon ay pumunta ito roon upang hikayatin si Diaz na lumaban sa kanyang panig. Naghinala rin si Klaus na ang dahilan kung bakit hindi natanggap ni Diaz ang gantimpalang ipinangako ng hari ay dahil lihim itong inangkin ng ikalawang prinsipe. Alam ni Klaus na hindi habang buhay mananatili sa kabisera ang alitan ng mga maharlika. Darating ang panahon na aabot din ang labanang iyon sa kanilang nayon at gayunpaman ay hindi siya natatakot sa maaaring mangyari at sa halip ay tahimik siyang nangako sa sarili na kapag dumating ang araw na iyon, handa siyang lumaban at kahit ibigay pa ang kanyang buhay para kay Diaz kung kinakailangan. Ilang sandali lang ang lumipas ay nagulat si Klaus nang makitang bumalik si Diaz ng mas maaga kaysa sa inaasahan, kasama ang isang grupo ng mga pagod at halos mawalan na ng lakas na mga refugee at agad na inalagaan ni Diaz at Alna ang mga bagong dating, siniguro nilang may lugar ang bawat isa upang makapagpahinga at binigyan ng pagkain at tubig ang mga higit na nangangailangan. Pagsapit ng gabi ay ipinaliwanag ni Diaz ang buong sitwasyon kay Klaus, sinabi niyang ang lahat ng tao na iyon ay pinalayas mula sa lupang dati nilang tahanan kaya wala na silang ibang mapupuntahan. Ang mga matatanda sa kanilang teritoryo ay itinaboy dahil sa matinding kakulangan sa pagkain. Naniniwala ang mga tao roon na sayang lamang ang pagpapakain sa mga matatanda kaya pinabayaan na lamang nila ang mga ito at pagkarinig nito, agad na naisip ni Klaus na ang tinutukoy ay ang teritoryo ng pamilya Kastek. Dumaan siya roon noon papunta sa nayon at nakita niyang napakagulo na ng kalagayan ng lugar. Ang matandang babaeng nakahiga sa lupa ay si Lola Maya na siya ring pinuno ng grupo. Ipinaliwanag ni Diaz na ginamit nito ang kanyang kakayahan sa panghuhula upang makahanap ng paraan para mabuhay sila, dahil doon ay nakarating sila sa kanilang nayon. Ngunit sa halip na isipin itong problema, natuwa pa si Diaz dahil nadagdagan ng 12 bagong tauhan ang kanyang teritoryo at agad siyang nagsimulang gumawa ng mga tolda para sa mga bagong dating kaso pinigilan siya ni Klaus. Ipinapaalala nitong hindi na kayang magtrabaho ng mabigat ng mga matatandang iyon at hindi rin sila gaanong makakatulong sa pagpapalago ng teritoryo. Ngumiti lamang si Diaz at sinabing mas lalo pa nga silang mahalaga dahil maituturo nila sa lahat ang mga lihim ng mahabang buhay. Sumang-ayon si Alna kay Diaz at sinabing dapat nilang malugod na tanggapin ang kanilang mga bagong mamamayan. Sa sandaling iyon ay tuluyan ng naunawaan ni Klaus na ang paraan ng pag-iisip na iyon ang dahilan kung bakit napakalayo na nang narating ni Diaz. Naalala niya ang panahon na nagsilbi siyang kabalyero noong digmaan at nang maging desperado ang sitwasyon, pinili ng lahat ng ibang sundalo na tumakas upang iligtas ang sarili. Pero si Diaz lamang ang nanatili at sa halip na isipin ang sarili niyang kaligtasan, niligtas niya ang isang batang umiiyak at ligtas itong naibalik sa kanyang ina at habang papalapit ang mga kalaban na sundalo upang palibutan sila, magkasamang lumaban sina Klaus at Diaz at silang dalawa lamang ang tumalo sa buong pangkat ng kalaban. Natapos ang labanan na punong-puno ng sugat si Klaus, samantalang si Diaz ay wala man lang ni isang gasgas at kahit nanalo na sila, mas inaalala pa ni Diaz ang pagpapatahan sa isang umiiyak na sanggol kaysa sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Nang balikan ni Klaus ang alaalang iyon at napagtanto niyang napakatanga pala ng dati niyang paniniwala, noon ay iniisip niyang ang pinakamataas na karangalan ay ang mamatay para kay Diaz, ngunit ngayon ay naunawaan niyang ang tunay niyang tungkulin ay manatiling buhay at patuloy na suportahan si Diaz hanggat kaya niya. Kinabukasan, natapos ni Diaz ang paggawa ng lahat ng tolda kaya nagtipon ang lahat sa loob ng isa sa mga ito upang magdaos ng isang pagpupulong. Sinabi ni Lola Maya kay Diaz na magiging kapakipakinabang pa rin ang mga matatanda at kapag dumami na ang balahibo ng kanilang mga tupa, maaari nila itong paikutin bilang sinulid at gawing tela. Naisip ni Diaz na malaking tulong iyon para sa pagunlad ng kanilang nayon, gayunpaman ay napansin ng lahat na tila hindi masaya si Diaz kaya tinanong nila kung ano ang bumabagabag sa kanya.
ipinaliwanag niya ngayong sapat na ang dami ng mga naninirahan sa kanilang lugar, gusto na niyang bigyan ng opisyal na pangalan ang kanilang pamayanan subalit wala siyang maisip na pangalang gusto niya. Mabilis na iminungkahi ng iba na tawagin itong nayon ni Diaz, ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang ipapangalan ang nayon sa sarili niya at sumunod namang nagmungkahi si Klaus ng nayon ng pumatay ng dragon, kaso hindi rin iyon nagustuhan ng lahat. Pagkatapos ay nagsalita si Alna at iminungkahi ang pangalang Ilok, na ang ibig sabihin sa sinaunang wika ay unang nayon at agad na nagustuhan ni Diaz ang pangalang iyon at sumang-ayon ang lahat na iyon ang pinakaangkop, mula noon ay opisyal nang tinawag ang kanilang bagong tahanan na nayon ng Ilok. Pagkatapos ng pagpupulong ay palihim na lumapit si Lola Maya kay Diaz, napansin niyang gusto pa nitong magdala ng mas maraming tao sa nayon kaya nagbigay siya ng isang mungkahi. Sinabi niyang maaari nilang ibenta ang mga materyales ng dragon na kanilang nakolekta at gamitin ang perang kikitain upang bumili ng mga alipin. Agad na tinanggihan ni Diaz ang ideyang iyon dahil labis niyang kinamumuhian ang pang-aalipan at noong panahon ng digmaan, nakakita siya ng napakaraming sundalong inalipin at nakaranas ng matinding pangmamaliit at dahil sa mga karanasang iyon, matagal na niyang ipinasya na ipagbabawal ang pagbili at pagbebenta ng mga alipin sa kanyang teritoryo. Matapos marinig ang kanyang sagot, inamin ni Lola Maya na sinadya lamang niyang banggitin ang ideyang iyon upang subukan ang magiging reaksyon ni Diaz, humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na ginawa niya iyon dahil dati silang nagdusa sa ilalim ng malupit na pinuno at alam ni Diaz na ang tinutukoy niya ay ang pamilya Castek. Nangako siya na hinding-hindi magiging katulad ng lugar na iyon ang nayon ng Ilok at lahat ng manirahan doon ay palaging tretuhin ng may respeto. Kinabukasan ay dumating sa teritoryo ni Diaz ang isang naglalakbay na mga ngalakal. Labis na nagulat si Diaz nang makita niyang isa pala itong palaka, bumababa ito mula sa kanyang kabayo at nagpakilalang si Pigeon at ipinaliwanag nitong naparito siya upang suriin ang mga materyales ng dragon na nais nilang ibenta. Napansin ni Diaz na naging puti ang sungay ni Alna, na nangangahulugang wala namang masamang intensyon si Pigeon at nang makasiguro siya ay inilatag niya ang mga materyales ng dragon sa harap ng mga ngalakal, namangha si Pigeon sa laki ng mga ito. Habang mas mabuti niya itong sinusuri, nagsimula siyang magduda kung totoo ngang si Diaz lamang ang nakapatay sa napakalaking dragon at sa halip na makipagtalo, pinatunayan iyon ni Diaz sa pamamagitan ng kilos at ginamit niya ang kanyang espesyal na atake at sa isang hampas lamang ay malinis niyang nahati sa dalawa ang isang kaliskis ng dragon. Sapat na ang ipinakitang lakas na iyon upang tuluyang maniwala si Pigeon na si Diaz nga ang tunay na pumatay sa dragon. Pagkatapos nito ay ipinakilala ni Pigeon ang dalawang maliit na batang babae at sinabing umaasa siyang aalagaan sila ni Diaz kapalit ng makatarungang halaga. Agad na inisip ni Diaz na ibinebenta ang mga bata bilang alipin kaya napuno siya ng galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Alna ang kanyang kamay at pinakalma siya at pagkatapos ay lumapit si Lola Maya at magalang na sinabi kay Pigeon na wala silang balak bumili ng mga alipin, nagmadaling ipaliwanag ni Pigeon ang tunay na sitwasyon. Sinabi niyang hindi mga alipin ang dalawang bata kundi kambal na magkapatid at sa nayon na kanilang pinagmulan. Naniniwala ang mga tao na ang kambal ay nagdadala lamang ng malas at kapahamakan at dahil sa paniniwalang iyon, balak silang patayin ng mga taga-nayon. Dahil dito ay tumakas ang kanilang mga magulang kasama sila at nagtago sa pinakaloob ng kagubatan, lumipas ang panahon at parehong nagkasakit ng malubha ang kanilang mga magulang at nang malaman nilang wala na silang gaanong panahon, nakilala nila si Pigeon at nakiusap na alagaan nito ang kambal. Noong una ay tumanggi si Pigeon dahil isa lamang siyang mangangalakal at hindi tao na gumagawa ng kawanggawa, kaso inalok siya ng malaking halaga ng kanilang mga magulang kaya pumayag din siya. Ngayon ay ubos na ang perang iniwan ng mga magulang at lalo lamang siyang nabaon sa utang sa patuloy na pag-aalaga sa kambal, dahil wala na siyang ibang mapagpilian ay nakiusap siya kay Diaz na siya na ang sasalo sa responsibilidad sa dalawang bata. Iginiit ni Alna kay Diaz na nagsasabi ng totoo si Pigeon kaya pumayag si Diaz na alagaan ang kambal, inalok pa niyang bayaran si Pigeon sa lahat ng nagastos nito habang inaalagaan ang dalawang bata at labis ang pasasalamat ni Pigeon sa kabutihang ipinakita ni Diaz. Maingat namang binuhat ni Diaz ang dalawang bata at malugod silang tinanggap sa kanilang nayon, tinanong niya ang kanilang mga pangalan at mahiyain nilang ipinakilala ang kanilang sarili bilang sina Sene at Ahan. Ngumiti si Diaz at binanggit na napakaganda ng kanilang mga pangalan, pagkatapos ay sinabi niyang sumama muna sila kay Alna upang maligo at makapaglinis bago ang hapunan at pagkaalis ng kambal,
inamin ni Klaus na nagulat siya kung gaano kadali na makisama ni Diaz sa mga bata. Ipinaliwanag ni Diaz na noong bata pa siya ay nagsilbi siyang kuya at parang ama sa ibang mga ulila, kaya naman natural na sa kanya ang pag-aalaga ng mga bata at pagsapit ng dapit hapon, bumalik sina Sene at Ahan matapos maligo. Napansin ni Diaz kung gaano na sila kalinis at kasariwa at kasabay nito ay napansin din ni Lola Maya na hindi ganap na tao ang kambal, gayunpaman naniniwala siyang magiging bahagi sila ng pamilya ng Nayon ng Ilok. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Alna sa kambal at ipinaliwanag na ang kanilang mga pangalan ay may malalim na kaugnayan sa buwan ayon sa sinaunang wika, dahil dito ay binigyan niya ang bawat isa ng isang hiyas at sinabi niyang pinaniniwalaang naninirahan ang kapangyarihan ng buwan sa mga batong iyon. Nang marinig iyon ay naalala ni Sene at Ahan ang kanilang mga magulang, dahil sa alaalang iyon ay pareho silang napaiyak at agad silang niyakap ni Diaz at Alna at inaalog habang sinasabing hindi na nila kailangang mag-alala dahil ligtas na sila ngayon. Habang naglalaro ang kambal kasama ang mga tupa, tahimik na sinabi ni Alna kay Diaz na tila hindi ganap na tao sina Sene at Ahan at tahimik lamang na nakinig si Diaz at hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalala. Pagkalipas ng halos 10 araw, mas naging komportable na ang kambal sa pamumuhay sa Nayon at nakikita pa silang nagtatalo dahil lamang sa isang kalahating nakain na patatas, bigla namang naramdaman ni Alna na may isang taong papalapit sa kanilang Nayon sakay ng kabayo. Sinabi ni Diaz na siya na ang pupunta upang alamin kung sino iyon at bago siya umalis, nakiusap sina Sene at Ahan na sana ay makabalik siyang ligtas at habang nasa gitna ng malawak na kapatagan, nakita ni Diaz ang mga ngabayo na papalapit. Naramdaman naman ni Alna ang isang puting presensya mula rito, na nangangahulugang wala itong masamang intensyon at pagdating ni Diaz sa kinaroroonan ng mga ngabayo, nagpakilala ang lalaki bilang si Camalots mula sa teritoryo ng pamilya Castek. Ipinaliwanag niya na nais makipagkita ng pinuno ng pamilya Castek na si Lord Elden kay Diaz. Sinabi rin ni Camalots na papunta na si Lord Elden at tinanong kung maaari bang sa loob ng Nayon ni Diaz idaos ang kanilang pagpupulong. Bago pa man niya matapos ang sinasabi, pinutol siya ni Diaz at ipinahayag na doon na lamang sila magkikita sa lugar na iyon at naunawaan ni Camalots ang kanyang pasya kaya agad siyang umalis sakay ng kabayo upang ihatid ang mensahe. Habang naghihintay ay pinag-isipan ni Diaz ang sitwasyon, ang pagpunta rito ng isang bagong talagang Panginoon ay maaari lamang mga hulugan na nagtagumpay ang paghihimagsik ng ikalawang prinsipe, gayunpaman ay nakapagpasya na si Diaz at anuman ang mangyari ay hindi niya hahayaang makalapit si Lord Elden sa Nayon ng Ilok at makalipas ang ilang sandali, tumingin si Diaz sa malayo at nagulat nang makita niyang papalapit na si Lord Elden. Alam ni Diaz na maraming chismis tungkol sa pinuno ng Dasdek na napapalibutan daw ito ng napakaraming babaeng alipin, dahil dito ay agad niyang naisip na ayaw niyang may ganitong klase ng tao na lumapit sa kanyang mga tauhan, kaso labis siyang nagulat nang sabihin ni Alna na si Elden at ang lahat ng kasama nito ay may asol at mabuting aura. Dahil dito ay napagtanto ni Diaz na maaaring mali ang una niyang naging tingin tungkol kay Elden at masayang tumakbo si Elden papunta kay Diaz at agad na nagpakilala. Ikinwento niya na mula pa noong bata siya ay naririnig na niya ang mga kwento tungkol sa kahangahangang mga nagawa ni Diaz bilang isang bayaning tagapagligtas. Dahil sa mga kwentong iyon ay matagal na niya itong hinahangaan at nirerespeto, napagtanto ni Diaz na mali pala ang naging paghusga niya kay Elden, humingi siya ng paumanhin sa mga naisip niya noon at malugod niyang tinanggap si Elden at ang mga kasama nito sa Nayon ng Ilok. Hindi nagtagal ay biglang tinanong ni Elden kung sino ang dalagang nakatayo sa tabi ni Diaz. Nagulat sina Diaz at Alna dahil sa oras na iyon ay ginagamit ni Alna ang kanyang camouflage skill kaya dapat ay hindi siya nakikita at ipinaliwanag ni Elden na hindi niya talaga nakikita si Alna. Ngunit napakatalas ng kanyang pandinig at pangamoy kaya nararamdaman pa rin niya ang presensya nito. Nang napagtanto ni Alna na wala nang saysay ang pagtatago, inalis niya ang kanyang camouflage at nagpakilala bilang asawa ni Diaz at agad napansin ni Elden ang sungay sa ulo ni Alna at inakala niyang isa itong semi-human, ngunit agad siyang itinama ni Alna at ipinaliwanag na hindi siya semi-human kundi isang Onikin. Inamin din niya ngayon lang niya narinig ang salitang semi-human, ipinaliwanag ni Elden na ang salitang semi-human ay isang pangkalahatang tawag sa mga nilalang na hindi tao pero may anyong kahawig ng tao sa ilang aspeto. Pagkatapos marinig ang paliwanag, napagtanto ni Alna na sa teknikal na paraan ay maaari nga siyang maituring na semi-human kaya't pumayag siya sa sinabi ni Elden at nang marinig iyon ni Elden,
Halos maiyak siya sa sobrang tuwa at agad niyang tinanong kung mayroon na ba silang anak ni Diaz. Inamin ni Diaz na wala pa silang anak, pero mabilis namang sinabi ni Alna na balak niyang magkaroon sila ng hindi bababa sa 10 anak sa hinaharap. Idinagdag pa niya na kasalukuyan nilang inaalagaan ang 2 ulilang bata. Nang marinig iyon ay lalo pang natuwa si Elden at sa sobrang saya, bigla siyang nagbago ng anyo at naging isang elepante at pagkatapos ay inangat si Diaz gamit ang kanyang mahabang nguso. Lubos na nagulat si Diaz at agad niyang napagtanto na semi-human din pala si Elden, ngunit ang pagbabagong anyong iyon ay nagdulot ng matinding pagod sa kanyang katawan at dahil dito, mabilis siyang ibinalik ni Diaz at ng iba sa kanyang karwahe upang makapagpahinga. Ipinaliwanag ni Camelot na kalahating semi-human si Elden at may kakayahan siyang magpapalit ng anyo mula tao patungong hayop at pabalik, kaso ang paggamit ng kakayahang iyon ay malaking pabigat sa kanyang katawan, kaya naman umaasa siya sa pag-aalaga at suporta ng kanyang mga mapagmahal na asawa na palaging nag-aasikaso sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita si Elden at ipinaliwanag na kanina ay nadala lamang siya ng sobrang kasiyahan kaya hindi niya naisip ang magiging epekto ng pagbabagong anyo sa kanyang katawan, sa kasamaang palad ay hindi kinaya ng kanyang katawan ang labis na emosyon kaya agad siyang nanghina. Naintindihan ni Diaz ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi nagtagal ay ibinabaling niya ang usapan tungkol sa kasalukuyang rebelyon at hindi itinanggi ni Elden na kasali siya rito. Pero iginiit niyang hindi siya lumalaban para lamang magdulot ng kaguluhan at ayon sa kanya, ang tanging hangarin niya ay protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Ipinaliwanag ni Camelot na nagsimula ang lahat noong bata pa si Elden, ang dating pinuno ng Dasdek na si Lord Encars ay may asawa at 2 anak pero masama ang pagtrato nito sa panganay niyang anak dahil masyado itong kahawig niya, mas ipinagmamalaki naman niya ang ikalawang anak na isinilang ng isang babaeng mula sa tribo ng mga elepante. Kalaunan ay idineklara niya ang batang iyon bilang tunay niyang tagapagmana at binigyan ng mataas na posisyon at awtoridad sa kanilang lupain. Ang batang iyon ay si Elden at ikinwento ni Elden na hanggang 4 na taong gulang siya ay naniniwala siyang isa lamang siyang ordinaryong tao. Subalit isang araw ay nalaman niya ang katotohanan na isa pala siyang semi-human at mas masakit pa roon. Nalaman niyang ang tunay niyang ina ay isa palang alipin at mula noon ay mas madalas na niyang binibisita ang kanyang ina hanggang sa maging napakalapit nila sa isa't isa. Kasabay nito ay palihim siyang kumilos sa likod ng mga anino upang protektahan ang ibang semi-human na naninirahan sa kanilang lupain. Kailangan niyang itago ang lahat ng ito sa kanyang amang si Lord Encars dahil alam niyang kapag nalaman nito ang kanyang ginagawa, lalo lamang pahihirapan at aalipinin ang mga semi-human. Pagkatapos ay sinabi ni Elden kay Diaz na ang pinakamatagal na niyang pangarap ay ang mamuhay sa isang mundong kung saan maaaring magsama-sama ng mapayapa ang lahat, tao man o semi-human. Nang marinig iyon, naalala ni Alna ang isang chismis tungkol kay Elden kaya tinanong niya kung totoo bang napakarami nitong babaeng alipin. Ipinaliwanag ni Camelot na sadyang sila mismo ang nagpakalat ng chismis bilang bahagi ng kanilang plano. Ang totoo ay tunay na nagmamahalan si Elden at ang kanyang mga asawa at ang kanilang pagsasama ay nakabatay sa totoong pagmamahalan, hindi sa pagkaalipin at natuwa si Alna sa katotohanan iyon at naisip niyang napakaganda ng kanilang relasyon, kaso sinabi ni Camelot na hindi naging madali ang pagpapanatili ng kasinungalingang iyon. Kalaunan ay nagsimulang maghinala si Lord Encars at muntik nang maglunsad ng malaking digmaan laban sa lahat ng naninirahan sa kanyang nasasakupan. Sa kabutihang palad ay nakapaghanda na si Elden para sa ganitong sitwasyon. Nakabuo siya ng sarili niyang hukbo at hinarap ang puwersa ng kanyang ama. Sa huli ay matagumpay nilang natalo ang buong hukbo ni Lord Encars at matapos ikwento ang lahat, muling sinabi ni Elden kung gaano niya nirerespeto si Diaz. Ipinahayag niyang matagal na niyang hinahangaan ang mga nagawa nito bilang isang bayaning tagapagligtas at umaasa siyang magiging maganda ang kanilang samahan, higit sa lahat ay nais niyang magtulungan sila upang makabuo ng isang mundong mapayapang namumuhay ng magkakasama ang mga tao at semi-human. Dagdag pa ni Diaz na matagal na niyang sinusuportahan ang ganoong adhikain, sa katunayan ay sa nayon ng ilok ay namumuhay ng magkakasama ang lahat, tao man o hindi ay inamin niyang magiging napakaganda kung balang araw ay matulad ang buong mundo sa kanilang nayon, kung saan walang puot o diskriminasyon. Nang marinig iyon ay napuno ng luha ang mga mata ni Elden at sa unang pagkakataon, nakita niyang unti-unti nang nagiging realidad ang pangarap na matagal na niyang ipinaglalaban, napatunayan niyang posible talagang magsama ng mapayapa ang mga tao at semi-human.
Pagkatapos noon ay nagpatuloy ang pag-uusap nina Diaz at Elden tungkol sa mga paraan upang makahikayat ng mas maraming tao na manirahan sa kani-kanilang nasasakupan. Nais ni Diaz na ipakalat ang balita sa pamamagitan ng mga mangangalakal na naglalakbay sa iba't ibang lugar, habang ipinahayag naman ni Elden na maglalabas siya ng opisyal na anunsyo sa Dasdek upang ipaalam sa mga tao ang mga oportunidad sa kanyang lupain. Bago umalis, pinayuhan din ni Elden si Diaz na magsimulang mag-ipon ng mas malaking supply ng pagkain dahil kakailanganin niya iyon kung balak niyang palawakin ang kanyang nasasakupan at tumanggap ng mas maraming mamamayan. Pinasalamatan siya ni Diaz at nangakong isasaisip ang payong iyon. Pagsapit ng dapit hapon ay sumakay na si Elden sa kanyang karwahe at umalis pabalik sa Dasdek. Umuwi rin si Diaz ngunit pagdating pa lamang niya ay agad siyang pinagalitan ni Sene at Ahan dahil hindi siya nakauwi sa oras na ipinangako niya. Sobrang sama ng loob ng dalawang bata kaya halos hindi sila tumigil sa kakasigaw at sa huli, napagod sila sa kakaiyak at kakareklamo hanggang sa pareho silang makatulog. Nanatili sina Diaz at Alna sa tabi nila upang alagaan ang dalawa. Binanggit ni Alna na dapat sana ay pinagalitan ni Diaz ang dalawang bata dahil habang nagrereklamo ang mga ito ay paulit-ulit din siyang sinisipa at sinusuntok, ayaw pa nga nilang matulog dahil hinihintay nilang makauwi siya matapos nitong sirain ang kanyang pangako. Inamin ni Diaz na hindi rin maganda ang naging kilos ng mga bata, pero alam niyang siya ang unang nangako at hindi tumutupad kaya pinili na lamang niyang palampasin ang nangyari. Pagkatapos noon ay ikinwento ni Diaz kay Alna ang naging usapan nila ni Elden. Ipinaliwanag niyang balak nilang gumawa ng mas malaking sakahan upang madagdagan ang produksyon ng pagkain. Magsasalita pa sana si Alna nang biglang nagsimulang kumislap ang kanyang sungay at agad niyang naramdaman na may 5 tao na papalapit. Napansin ni Diaz at Alna na ang mga ito ay nanggagaling sa ibang direksyon at hindi kasama sa grupo ni Elden, dahil dito ay napagpasyahan nilang malamang ay mga bandido ang mga bagong dumating at sinabihan ni Diaz si Alna na manatili na lamang sa likod habang siya ang mag-iimbestiga. Kaso ipinapaalala ni Alna na napakadilim at mahihirapan siyang makakita ng mag-isa, iginiit niyang kailangan nito ang kanyang tulong upang mahanap ang mga nanghihimasok at inamin ni Diaz na tama siya. Kaya magkasama silang umalis upang alamin kung sino ang pumasok sa kanilang teritoryo. Samantala, ilang lalaking nakahod at may dalang mga ilaw ang nakatayo sa gitna ng isang malawak na bukirin at iisa lamang ang dahilan ng kanilang pagpunta roon ang patayin si Diaz anumang mangyari. Alam nilang wala silang laban sa kanya kapag araw kaya't nagpasya silang pasukin ang kanyang teritoryo sa kalaliman ng gabi upang gulatin siya. Sa simula ay kumbinsido ang grupo na magtatagumpay ang kanilang plano. Kaso mabilis na nawala ang kumpiyansa ng mga bandido nang biglang may mga palaso na lumipad mula sa kadiliman. Ang mga palaso ay nagmumula sa direksyon ng isang misteryosong pulang liwanag sa di kalayuan. Agad na inutusan ng pinuno ng mga bandido ang kanyang mga tauhan na gumanti ng pana. Patuloy silang nagbitaw ng mga palaso patungo sa pulang liwanag, umaasang matatamaan ang sinumang nagtatago roon at matapos ang sunod-sunod na pag-atake tila may natatamaan nga sila. Dahil dito ay naniwala ang mga bandido na natukoy na nila ang kinaroroonan ng kanilang kalaban. Agad silang sumugod upang tapusin ito pero napakalaki ng kanilang naging pagkakamali at bago pa man sila makapag-react, biglang dumating si Diaz at sa isang atake lamang ay agad niyang pinapabagsak ang 4 na bandido. Labis na nagulat ang pinuno ng mga bandido sa kanyang nasaksihan, pagkatapos ay naagaw ang kanyang atensyon ng matinding liwanag na nagmumula sa katawan ni Alna. Kaso bago pa niya maintindihan ang nangyayari ay bigla nang lumitaw si Diaz sa kanyang harapan. Isang napakalakas na sipa ang pinakawalan ni Diaz na nagpahagis sa pinuno ng mga bandido sa ere at agad itong nawalan ng malay, samantala ang taong nagutos sa mga bandido ay nagawang makatakas mula sa labanan. Habang tumatakas at nagsimula siyang pagsisihan ang pakikialam niya kay Diaz, kaso biglang sumakit muli ang dati niyang sugat kaya bumagsak siya sa lupa at habang nakahandusay at namimilipit sa sakit, sinimulan niyang sisihin si Diaz sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Naalala niya ang unang pagkikita nila noong isa pa lamang simpleng karaniwang tao si Diaz, hindi pa rin siya makapaniwala na nagkaroon ng lakas ng loob si Diaz na labanan siya kahit isa siyang maharlika at dahil sa kahihiyan na iyon, isinusumpa niyang balang araw ay makakabawi siya kay Diaz anuman ang mangyari. Samantala sa lugar ng labanan ay matagumpay na nahuli nina Diaz at Alna ang lahat ng natitirang bandido, hindi makapaniwala si Diaz na naging ganoon sila katanga para pasukin ang kanyang teritoryo at subukang mang-hold up bilang mga bandido.
Bilang pinuno ng lupain, naghanda siyang ipahayag ang kanilang kaparusahan at inasahan ni Alna na magiging mabigat ang parusa marahil ay pagpugot pa ng ulo, ngunit nagulat siya sa naging desisyon ni Diaz. Sa halip na patayin ang mga ito, binigyan lamang sila ni Diaz ng mahigpit na babala at pinalayas sa kanyang teritoryo. Ipinaliwanag niyang wala namang malubhang nasugatan sa insidente kaya handa niya silang patawarin sa pagkakataong iyon. Ngunit binalaan niya ang mga ito na kapag muli silang bumalik upang manggulo sa kanyang nasasakupan, hindi na siya magiging ganoon kabait at naunawaan ni Alna ang kanyang naging pasya at sabay silang naglakad pa uwi. Habang naglalakad ay naalala ni Alna ang unang pagkakataon na nakilala niya si Diaz, naalala niyang labis siyang nagtaka nang makita ang isang matandang lalaki na walang pakialam na nakahiga sa gitna ng bukirin. Noong una ay inakala niyang isa itong bandido at sandali pa nga niyang naisip na patayin ito, pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay mas pinili niyang kausapin ito kaysa patayin at habang iniisip ang lahat ng nangyari mula noon, napagtanto ni Alna na ang pagpapasyang huwag patayin si Diaz ang marahil ang pinakamagandang desisyong nagawa niya sa buong buhay niya. Dahil sa isang pasyang iyon, tuluyang nagbago ang kanyang buhay at sa sobrang emosyon ay biglang may ginawa si Alna at ginamit niya ang kanyang camouflage at tuluyang naging hindi nakikita. Tahimik siyang lumapit sa likuran ni Diaz at mabilis itong hinalikan sa pisngi. Subalit wala pang 10 segundo ang lumipas ay labis na siyang nahiya sa ginawa niya at agad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Sandaling nalito si Diaz bago niya napagtanto ang nangyari at pagkatapos ay hinabol niya si Alna, habang patuloy itong tumatakbo dala ng matinding hiya sa biglaan niyang pagpapakita ng pagmamahal. Kinabukasan, nakipagkita si Diaz kay Mole at binanggit niyang gusto niyang magsimulang magtanim sa mga damuhan, ngunit ipinaliwanag ni Mole na imposible itong gawin dahil sa hindi malamang dahilan at walang anumang pananim ang tumutubo sa mga kapatagan na iyon, kahit ano pang subukan ng mga tao ay palagi pa rin itong nabigo. Gayunpaman, hindi sumuko si Diaz at sinabi niya kay Mole na ang kailangan lang niya ay turuan siya kung paano magtanim sa mga paso. Kahit mabigo ang eksperimento ay gusto pa rin niyang subukan at alamin mismo kung ano ang mangyayari at sa huli, pumayag si Mole na tulungan siya. Ipinaliwanag ni Mole na kailangan munang durugan ang ilang fertilizer leaves at mga buto ng hayop bago ihalo ang pinong pulbos sa lupa. Binalaan din niya si Diaz na mas angkop ang paraang ito sa pagtatanim ng mga halamang gamot kaysa sa mga gulay. Hindi naman gaanong naintindihan ni Diaz ang pagkakaiba ng dalawa at para sa kanya, parehong mukhang damo lang ang mga halamang gamot at gulay kaya hindi niya ito matukoy at inamin ni Mole na hindi rin siya lubos na sigurado sa pagkakaiba ng mga ito, pero naniniwala siyang alam ng mga tao ng kagubatan ang tamang sagot. Dahil ngayon lang narinig ni Diaz ang tungkol sa kanila, tinanong niya kung sino ang mga ito at ipinaliwanag ni Mole na isa silang sinaunang lahi na may napakalalim na kaalaman tungkol sa kagubatan at mga halaman at ayon sa mga alamat, halos alam nila ang lahat tungkol sa kalikasan at kaya pa nilang gawing lunti ang kagubatan ang isang tuyong at walang buhay na lupain. Gayunpaman, inamin ni Mole na hindi pa niya sila kailanman nakita kaya hindi rin siya sigurado kung tunay silang umiiral o bahagi lamang ng matatandang alamat. Pagkatapos noon ay pumayag si Mole na tulungan si Diaz sa kanyang plano sa pagtatanim. Sinabi niyang kapag nagtagumpay ang eksperimento, sana ay turuan din ni Diaz ang buong nayon kung paano magtanim ng maayos dahil gusto nilang magkaroon ng mas matatag na supply ng pagkain at hindi na umasa lamang sa swerte. Agad namang pumayag si Diaz at binanggit niyang iyon naman talaga ang plano niya simula pa lang at dahil doon, natuwa si Mole at pagkatapos ay pabiro niyang iginiit na malaki ang inaasahan niya sa magiging mga anak ni Diaz at Alna balang araw. Nang marinig iyon ni Diaz ay namula siya sa sobrang hiya at hindi na nakapagsalita. Maya-maya ay bumalik si Diaz sa kanyang nasasakupan at nang makita siya ng kambal, masaya silang tumakbo para salubungin siya dahil ngayon ay maaga siyang nakauwi, hindi tulad ng dati na palaging ginagabihan. Binuksan ni Diaz ang kanyang bag at ipinakita sa kambal ang mga magagandang batong napulot niya. Kaso mabilis ding nawalan ng interes ang dalawa nang napagtanto nilang ordinaryong mga bato lamang pala ang laman nito kaya tumakbo na lang sila para makipaglaro sa mga tupa. Hindi nagtagal, dumating si Alna at nang ikwento ni Diaz ang tungkol sa mga batong napulot niya, agad nitong sinabi na wala ang mga iyon kahit kaunting enerhiyang mahika at hindi rin kayang mag-imbak ng mahika, sa madaling salita ay mga karaniwang bato lamang ang mga iyon. Nagtaka si Diaz kung paano agad nalaman ni Alna iyon at mas lalo pa siyang namangha dahil maging ang kambal ay nalaman din ito sa isang tingin lang,
Ngumiti si Alna at ipinaliwanag na napakatalino ng kambal kahit bata pa sila at may mga pagkakataon pang ang nararamdaman nila ang napakahinang bakas ng enerhiyang mahika na kahit siya mismo ay hindi napapansin. Binanggit rin ni Alna na kung magpapatuloy ang seryosong pagsasanay ng kambal, balang araw ay maaari pa silang maging mas malakas kaysa sa pinuno ng nayon at dahil dito, labis na natuwa si Diaz at lalo siyang na-excite sa magiging lakas ng kambal sa hinaharap. Makalipas ang ilang oras, abala si Diaz sa pagdurog ng fertilizer leaves nang biglang pumasok si Alna at ipinahayag nitong may nararamdaman siyang grupo ng mga hindi kilalang tao na papalapit mula sa silangan. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na lumabas upang tingnan ang sitwasyon. Handa na sanang umatake si Alna sa papalapit na grupo ngunit bigla siyang pinigilan ni Diaz dahil nakilala na niya ang mga ito. Ang mga papalapit pala ay sina Camelot at ang kanyang grupo at kinuha ni Alna ang teleskopyo at mas pinagmasdan sila. Napansin niyang dala rin nila ang kanilang mga giyos kaya nagtaka siya kung bakit sila napaparon at habang nakatingin pa sila, may napansin siyang kakaibang bagay na gumagalaw sa likod ng isa sa mga kariton. Ipinaliwanag ni Diaz na mas mabuting hintayin na lang nilang dumating si Camelot at tanungin kung ano ang dinadala nito. Samantala sa likod ng kariton ay may isang daga na may suot na salamin, na masayang nagsasabing napakaswerte nilang nakatakas sila sa mga manghuhuli ng alipin at nakasakay ng palihim sa kariton ng hindi nahuhuli, ngunit agad namang itinuro ng isa pang daga na hindi naman patungo sa disyerto ang kariton, kaya mas mabuting tumalon na sila bago mahuli ang lahat. Tumutol naman ang iba dahil iba ang tunay nilang pakay at ipinaliwanag nilang hinahanap nila si Diaz, ang kilalang Dragon Slayer at ang plano nila ay patayin ang taong nakapatay ng dragon upang patunayan kung gaano sila kalakas. Sinubukan ng daga na may salamin na pigilan sila sa napakadelikadong plano, kaso walang nakinig sa kanya at kumbinsido silang mananalo dahil sinabi umano ng isang misteryosong tao na nakasuot ng hood na sapat ang kanilang lakas upang talunin si Diaz. Hindi nagtagal, dumating si Camelot sa nasasakupan ni Diaz at bumaba siya sa kariton at binati si Diaz ng may ngiti. Ipinaliwanag na dinala niya ang lahat ng supply at mga gamit na ipinangako ni Lord Eldon. Narinig ng mga daga ang boses ni Diaz mula sa labas ng kariton at agad nilang napagtanto na siya nga ang kanilang hinahanap. Dahil sa sobrang kaba ay hindi nila sinasadyang gumawa ng ingay sa likod ng kariton at nang marinig ni Diaz ang kakaibang tunog, lumapit siya upang tingnan ang laman nito. Kaso sa sandaling buksan niya ang pinto ng kariton, sabay-sabay na tumalon palabas ang lahat ng daga at agad siyang sinalakay at nagulat si Diaz sa biglaang ambush, ngunit mabilis na hamarang si Alna sa kanyang harapan at hinarang ang unang grupo bago pa ito makalapit. Nagalit naman ang ikalawang grupo nang mabigo ang kanilang pag-atake at nagsimula silang magbitiw ng masasakit na salita laban kay Alna. Pagkarinig na iniinsulto si Alna ay agad na nagalit si Diaz at sa isang simpleng hampas lang, itinaboy niya ang buong grupo. Hindi rin nagtagal ang laban at mabilis na nahuli ni Diaz ang lahat ng daga ng halos walang kahirap-hirap, na malinaw na nagpapakitang wala talaga silang naging pagkakataong manalo laban sa kanya. Pagkatapos humuhupa ang kaguluhan, yumukod si Camelot at taos-pusong humingi ng paumanhin at ipinaliwanag niyang ang mga dagang gumawa ng gulo ay mga miyembro pala ng sarili niyang nasasakupan. Nagulat si Diaz nang malaman niyang ang maliliit na dagang iyon ay bahagi pala ng bayan ni Camelot. Ipinaliwanag ni Camelot na kahit mukha silang ordinaryong mga daga na isa talaga silang matalino na lahi na may sarili nilang wika, kultura at mga kaugalian. Ang opisyal na tawag sa kanilang lahi ay mahahabang tengang daga ng altar, pero mas gusto nilang tawagin ang kanilang sarili bilang mga tao ng disyerto at matapos malaman ang tungkol sa kanilang lahi, binanggit ni Diaz kay Camelot na siya na ang bahala na magpasya sa magiging parusa ng mga daga. Tiniyak din niyang wala nang iba pang kailangang gawin bilang kabayaran dahil tapos na ang problema, kaso kung igiit pa rin ni Camelot na bumawi ay handa naman siyang tanggapin ang anumang nais nitong ibigay. Matapos maayos ang usapan ay iniabot ni Camelot kay Diaz ang talaan ng lahat ng kargamentong kanyang dinala. Sinuri ni Diaz ang listahan ng mga kargamento at naalala niyang ang tanging hiniling niya kay Lord Eldon ay ilang kagamitan sa pagsasaka subalit nang mabasa niya ang dokumento, napansin niyang mas marami pa ang ipinadala na kargamento kaysa sa kanyang hiniling. Pagkatapos ay binasa niya ang liham na kasama ng mga ipinadala at nalaman niyang nagsama si Lord Eldon ng napakaraming regalo, bukod sa mga kagamitan sa pagsasaka ay nagpadala rin ito ng mga kariton at kabayo para sa transportasyon. Ayon sa liham,
Ang mga regalo na ito ay para patibayin ang kanilang pagkakaibigan at hikayatin ang kalakalan sa pagitan ng kanilang mga nasasakupan sa hinaharap at labis na naantig si Diaz matapos basahin ang liham. Ang higit na ikinagulat niya ay itinuring ni Lord Eldon ang lahat ng iyon bilang simpleng regalo para sa isang kaibigan at wala itong hinihinging anumang kapalit. Hindi pa doon nagtapos ang lahat at binanggit rin ni Camelot kay Diaz na dinala nila ang lahat ng materyales na kailangan upang makapagtayo ng mga kwadre para sa mga bagong kabayo at alagang hayop. Nagdala pa sila ng sapat na manggagawa upang sila na mismo ang gumawa ng mga kwadre, kaya hindi na kinailangang maglaan pa ng oras at pagod si Diaz. Sa puntong iyon, labis ang kanyang pasasalamat at napaisip siya kung paano niya mababayaran ang ganoong kabutihan. Samantala sa sobrang natuwa si Alna sa ideyang magkakaroon na sila ng mga kabayo kaya bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Dahil sa lakas ng yakap, natambo si Diaz sa lupa at halos hindi na makahinga habang patuloy siyang pinipisil ni Alna at maya-maya, habang magkasama silang umuuwi sakay ng kabayo, ikinwento ni Alna na hindi naging mayaman ang kanilang pamilya noong bata pa siya. Dahil doon ay matagal na niyang pangarap na magkaroon ng sariling kabayo bilang alagang hayop. Kaso hindi iyon kailanman natupad at ngayong mayroon na silang mga kabayo, halos hindi na niya maitago ang kanyang kasiyahan at dahil sa kanyang kwento, nausisa si Diaz at tinanong kung bakit naging mahirap ang kanilang pamilya. Agad namang sumagot si Alna na ang dahilan ng kanilang paghihirap ay dahil ang kanyang kapatid ay isang ganap na inutil, pagkatapos sabihin iyon ay agad niyang ibinaling ang usapan sa yakap na ibinigay niya kanina kay Diaz. Medyo nahihiya siyang humingi ng paumanhin kung nasobrahan ba ang higpit ng kanyang yakap o kung nailang man niya ito. Samantala sa tulong ni Lola Maya ay nagsimulang araruhin ni Klaus ang mga bukirin, labis siyang humanga sa maayos na paraan ng buong proseso at kinabukasan, mas gumanda na ang kalagayan ng mga taniman dahil sa lahat ng payong ibinigay ni Lola Maya. Habang sabay-sabay silang nagpipiknik, iminungkahi ni Lola Maya na maghukay sila ng isang imbakan ng tubig at ipinaliwanag niyang masyadong maliit ang kalapit na sapa para umasa lamang dito, kaya kakailanganin nila ng ibang mapagkukunan ng tubig kapag dumating ang tag-init at matuyo ang paligid. Sakto namang dumating si Naahan at Senay upang sabihin kay Diaz na handa na ang pagkain at oras na para umuwi. Napangiti siya dahil natuwa siyang isipin na nagpunta pa roon ang kambal para lamang ihatid ang mensaheng iyon. Binuhat niya ang dalawa at sabay silang umuwi kaso hindi nagtagal ay napansin niyang kakaiba ang kilos ng kambal, iba ang kanilang mga ekspresyon kaya napaisip si Diaz kung may bumabagabag ba sa kanila. Habang naglalakad sila, biglang nagsalita si Senay at tinanong si Diaz kung malulungkot ba siya kung malaman niyang may mga lihim silang itinago sa kanya at sandaling nag-isip si Diaz bago sumagot at binanggit niyang maaaring malungkot siya ng kaunti. Pero hindi naman iyon magiging malaking problema dahil lahat ng tao ay may mga lihim na pinipiling itago. Pagkarinig ng sagot niya, kapwa nakahinga ng maluwag ang kambal na para bang nabunutan sila ng napakalaking tinak sa dibdib at di nagtagal, ibinaba sila ni Diaz at mabilis na tumakbo ang dalawa pabalik sa mga tolda. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kambal, naalala ni Diaz ang kakaiba nilang naging kilos kanina at naalala rin niyang tinanong niya si Naahan at Senay kung bakit nila naisip itanong ang ganoong bagay, kaso pareho silang tumangging sabihin ang tunay na dahilan. Sa mga sumunod na araw ay patuloy na binantayan ni Diaz ang kambal, unti-unti silang bumalik sa dati nilang masayahin at makulit na ugali at nang makita niya muli silang masayang nagtatawanan at naglalaro, dahan-dahan na nawala ang kanyang pag-aalala at tuluyan na niyang nakalimutan ang naging pag-uusap nila noon. Pagkalipas ng 3 araw ay dumating na ang oras upang magtanim sa bukirin, inabot ni Alna kay Diaz ang isang supot na puno ng mga buto at agad niya itong itinanam sa buong taniman at habang nagtatrabaho, naisip ni Diaz na ito na ang magiging tamang pagkakataon upang malaman kung kaya na bang magpatubo ng mga pananim ang lupa. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang paggawa ng mga kwadra. Humanga si Diaz sa bilis ng pagkakagawa ni Camelot at ng kanyang mga tauhan, pinasalamatan niya ang lahat sa kanilang pagsisikap at sinabi niyang naghanda siya ng isang regalo para maiuwi nila. Ang ibinigay niyang regalo ay ilang materyales mula sa Earth Dragon at ipinaliwanag ni Diaz na hindi iyon kabayaran sa kanilang trabaho, kundi simpleng pasasalamat lamang pero nang malaman ni Camelot kung ano ang laman ng regalo, halos atakihin sila sa puso sa sobrang gulat. Alam nilang napakahalaga ng mga materyales mula sa Earth Dragon kaya agad silang tumangging tanggapin ang ganoong kahalaga na regalo,
Gayunpaman kinabukasan ay nagawa rin silang kumbansihin ni Diaz at iginiit niyang huwag nila itong isipin bilang kabayaran, kundi bilang regalo lamang mula sa isang kaibigang gustong ipakita ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos noon, bumalik sina Diaz at Alna sa bukirin upang tingnan ang mga itinatanam kaso labis silang nadismaya nang makita nilang wala ni isa mang buto ang tumubo, tuluyan nang nabigo ang kanilang eksperimento. Sa kabila nito, hindi pa rin sumuko si Diaz at iginiit niyang magtanim na lang siya ng panibagong batch ng mga buto at susubukan muli kung magiging matagumpay ang susunod na pagkakataon, pero kinabukasan ay ganoon pa rin ang nangyari at wala pa ring tumubong kahit isang buto. Nagsimula tuloy isipin ni Diaz kung baka kulang ang dami ng fertilizer leaves na dinudurog niya bago ito ihalo sa lupa, ngunit maging sa sumunod na araw ay muli silang nabigo at sa puntong iyon, unti-unti na silang nawala ng pag-asa na may anumang pananim na maaaring tumubo sa lupang iyon. Nang makita ni Alna kung gaano na siya nadidismaya, mahinahon nitong sinabi na marahil ay panahon na upang isantabi muna ang ideyang iyon at ipinapaalala niyang matagal nang alam ng lahat na walang pananim na tumutubo sa kanilang nasasakupan. Sandaling nag-isip si Diaz bago tuluyang sumang-ayon at napagtanto niyang tama si Alna. Kaya tahimik silang umuwi at pansamantalang isinuko ang plano nilang magtanim at napansin ni Naahan at Senay kung gaano kalungkot si Diaz matapos niyang isuko ang kanyang pangarap na makapagtanim, dahil dito ay desperado silang gumawa ng paraan upang matulungan siya. Kinuha ng kambal ang kanilang moon amulet at sinubukan na makipag-ugnayan sa kanilang ina at ama, ngunit sa halip na ang boses ng kanilang mga magulang ang marinig at isang hindi kilalang tinig ang biglang sumagot at nagmamakaawa ang estrangherong boses na tulungan siya, halatang puno ito ng takot habang paulit-ulit na sumisigaw at humihingi ng saklolo. Pagkarinig ng mga sigaw, napansin ni Naahan at Senay na tila nagmumula ang boses sa loob ng isa sa mga yurt at dahil sa kanilang pag-uusisa at kaba, dahan-dahan silang pumasok upang alamin kung sino ang naghihintay sa kanila sa loob. Nagtulungan si Naan at Senay para buksan ang kahon pero nagulat sila nang makita nilang may isang mouse person na nagtatago sa loob, agad na nagmakaawa ang maliit na babaeng daga na huwag siyang saktan, pero tiniyak ng kambal na wala silang balak na gumawa ng masama sa kanya at nagpakilala sila at tinanong kung ano ang pangalan niya. Sinabi niyang Aimer ang pangalan niya at miyembro siya ng Mouse People Clan at kahit maliit ang katawan niya, ipinaliwanag niyang isa na talaga siyang adult na babae at pagkatapos ay ipinakita niya sa kambal ang librong pinag-aaralan niya. Tinanong ng kambal kung paano siya napunta sa loob ng kahon at inakala nilang pinarurusahan siya, pero ipinaliwanag ni Aimer na mas komplikado ang nangyari at may binabalak ang kanyang clan laban kay Diaz at nadamay siya sa sitwasyon. Tinanong siya ng kambal kung kaibigan ba siya ni Diaz, pero sinabi ni Aimer na hindi pa nga niya ito nakikilala kahit minsan at dahil dito, nagpa siya ang kambal na humingi ng payo kay Aimer tungkol sa isang sikreto na hindi dapat malaman ni Diaz at ng iba kahit ano pa ang mangyari. Matapos marinig ang lahat ay nalaman ni Aimer na kabilang ang kambal sa Forest People Clan at ang mga taong ito ay nakatira sa gubat, pinoprotektahan ito at sa paglipas ng panahon ay nagiging parang bahagi na rin sila ng mismong kagubatan. Ipinakita ni Senay kay Aimer ang kanyang kwintas at ipinaliwanag ang tradisyon ng kanilang clan. Kapag malapit nang mamatay ang isang miyembro ng Forest People ay inilalagay nito ang lakas at kaalaman nito sa loob ng isang buto. Pagkatapos ay ibinibigay ang butong iyon sa isang taong pinagkakatiwalaan at ang taong iyon ang magpoprotekta at mag-aalaga rito hanggang sa tumubo at maging isang puno. Ang punong iyon ang magsisilbing parang libingan ng taong namatay. Kapag hinawakan nila ang puno, nararamdaman nila ang emosyon ng namatay at maaari pa nilang makuha ang ilan sa mga kaalaman nito. Dahil dito ay para itong isang buhay na libro at mabilis na naintindihan ni Aimer ang lahat, kaya humanga ang kambal sa bilis niyang matuto. Ipinaliwanag naman ni Senay na mga bata pa sila kaya limitado pa ang kanilang kakayahan, kaya nilang magpatubo ng mga halaman at gumawa ng maliliit na barrier, pero mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang ipakita ang mga kapangyarihang iyon sa mga tao. Pinapangako sa kanila ng kanilang mga magulang na hindi nila kailanman ipapakita ang kanilang kakayahan dahil natatakot silang baka balang araw ay gamitin ito ng mga tao sa masamang paraan. Naintindihan ni Aimer ang sitwasyon nila pero nagtaka siya kung bakit patuloy pa rin silang nakatira kasama ni Diaz kung kailangan naman nilang itago ang kanilang kapangyarihan. Inamin ng kambal na minsan na nilang naisip tumakas,
pero sobrang bait at maalaga ni Diaz sa kanila kaya hindi nila kayang umalis at idinagdag rin nilang mabait sa kanila ang lahat ng tao sa village at itinuturing na nila ang mga villager bilang pamilya. Alam nilang araw-araw na nagsisikap si Diaz na gawing mataba at produktibo ang lupa, pero walang gumagana dahil patuloy na nauubos ang kapangyarihan ng lupa at naniniwala ang kambal na makakatulong ang isang barrier para mapigilan ito. Hindi nila iniisip na gagamitin ni Diaz sa masama ang kanilang kapangyarihan, pero gusto pa rin nilang tuparin ang pangakong ginawa nila sa kanilang mga magulang, kaya tinanong nila si Aimer kung may paraan bang gumawa ng barrier nang walang nakakapansin. Iminungkahi ni Aimer na gawin nila iyon sa gabi habang natutulog ang lahat, iginiit ng kambal na natutulog din sila sa gabi pero nangako si Aimer na gisingin sila at gagabayan papunta sa mga taniman. Dahil napakalinaw ng paningin ni Aimer sa dilim, masayang pumayag ang kambal sa plano at pagkaalis ng dalawa ay tahimik na umaasa si Aimer na talagang gagana ang kanilang balak at kalaunan ng gabing iyon, bumangon si Aimer para uminom ng tubig bago palihim na lumabas sa maliit na butas ng tent. Mabilis siyang nagtungo para gisingin ang kambal, pero sa daan ay napansin niyang natutulog si Diaz malapit doon at nang maamoy niya ang pawis mula sa kilikili ni Diaz ay agad siyang umatras dahil sa sobrang baho. Pagkatapos ay mabilis siyang pumunta kina Ann at Sene at maingat silang ginigising gaya ng ipinangako niya. Palihim na lumabas ang kambal kasama si Aimer, pero nang mapunta sila sa madilim na bahagi ng gubat ay nagsimula silang kinakabahan, mas nakakatakot ang kagubatan sa gabi at hindi sila sanay na nasa labas ng walang kasama. Tinanong ni Aimer kung ano ang karaniwan nilang ginagawa kapag kailangan nilang pumunta sa banyo sa gabi. Ipinaliwanag ng kambal na lagi silang sinasamahan ni Alna at Diaz at doon napagtanto ni Aimer na baka mas mahirap kaysa sa inaasahan niya, ang pagdadala sa kambal sa taniman ng walang nakakapansin. Gayunpaman ay hinawakan ni Ann ang kwintas sa kanyang leeg at tiningnan ang butong ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang mga magulang, ang pag-alala sa kanilang pangako ang nagbigay sa kambal ng lakas ng loob para magpatuloy. Sa wakas ay nakarating silang tatlo sa bukid at lumuhad ang kambal at sinimulan ang kanilang ritual habang nanunood si Aimer, isang maliwanag na berdeng liwanag ang bumabalot sa kanila habang ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para ibalik ang enerhiya ng lupa. Namangha si Aimer sa dami ng kaya nilang gawin kahit napakabata pa nila, matapos ang ritual ay sobrang pagod na ang kambal at halos hindi na nila maimulat ang kanilang mga mata. Nagsimula silang bumalik sa tent para matulog pero sa sobrang pagod nila ay nakalimutan nilang pakawalan si Aimer. Dahil dito ay napilitan si Aimer na matulog kasama nila hanggang kinabukasan, samantala sa isang lokal na restaurant ay may isang lalaking naka-redwood ang nakikinig sa usapan ng ilang villager tungkol kay Elden na naglalakbay patungo sa Royal Capital. Plano niyang ipakita sa hari ang magic stone ng Earth Dragon na natanggap niya mula kay Diaz. Masaya ang mga villager dahil naniniwala silang mapapaganda nito ang reputasyon ni Elden, kung sakaling siya ang maging bagong lord ng teritoryo at iniisip nilang magiging mas ligtas na lugar ang Castex. Napag-usapan din nila ang kakaibang chismis na may demi-human na asawa si Diaz. Para sa kanila kakaiba iyon dahil galing si Diaz sa silangan, kung saan kilala ang mga tao sa hindi magandang pagtingin sa mga demi-human, gayunpaman ay inisip nilang baka love at first sight lang talaga ang nangyari. Pagkatapos, napunta ang usapan sa Mouse People Clan at may nagsabing posibleng may ibang taong nagmanipula sa kanila para gumawa ng gulo sa teritoryo ni Diaz, baka isang miyembro ng Monkey Race Clan ang nasa likod nito. Pero hindi naniwala ang iba sa kwento at para sa kanila, gumagawa lang ng dahilan ang Mouse People para hindi akuan ang responsibilidad sa ginawa nila. Sa wakas ay umalis ang lalaking naka-redwood sa restaurant at pumasok sa isang malapit na eskinita. Tinanggal niya ang hood at galit na inaming sobrang frustrated siya dahil nabigo ang plano niyang manipulahin ang Mouse People Clan. Malaking sagabal ito sa kanyang mga plano pero isinumpa niyang balang araw ay mapapatay niya si Diaz. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ng ilang knight ang balitang magkakaroon ng bagong lord ang Castex at naniniwala silang magdudulot ito ng malaking problema para sa pangalawang prinsipe na si Mazer dahil kontrolado ng dating lord ang malaking bahagi ng kalakalan sa kanluran. Kaya naging napakayaman ni Mazer at ginagawa rin ni Elden ang lahat para lumayo kay Mazer. Nagtaka ang mga knight kung magiging pagkakataon ba ito para maging crown prince ang unang prinsipe na si Richard, pero para sa kanila ay maliit pa rin ang posibilidad dahil hindi pa sumusuko ang tatlo pang prinsesa.
Pare-pareho rin silang naniniwala na halos wala ng tsansang manalo si Princess Diane. Pero biglang pumasok ang isang guard na may nakakagulat na balita. Umalis na pala si Princess Diane sa Royal Capital kasama ang napakaraming sundalo at nagkibit-balikat lang ang mga knight at sinabing problema na iyon ng ibang tao. Kinabukasan ng umaga, napasigaw si Alna nang magising siya at makita si Aimer na natutulog sa mga bisig ni Sene at agad niyang kinuha ang dalawa at pinaliguan ng mabuti, dahil alam nilang maaaring magdala ng mapanganib na sakit ang mga daga. Humingi ng tawad si Aimer kay Alna sa nangyari, pero sinabihan lang siya ni Alna na tumahimik at nagpatuloy sa maingat na paglilinis sa kanila at matapos masigurong malinis na silang tatlo, pinaupo sila ni Alna sa isang sulok para pag-isipan ang ginawa nila. Para kay Diaz ay medyo napakahigpit yata ni Alna sa kanila pero naiintindihan din niyang minsan, mahalagang mapag-alitan ng maayos ang mga bata dahil maaari itong maging isang magandang aral at karanasan para sa kanila. Pagkatapos ay muling tiningnan ni Diaz si Aimer at napagtanto niyang malamang isa ito sa mga umatake na hindi niya napansin noong sinalakay sila ng Mouse People Clan, gayunpaman ay binanggit ni Alna na kulay asol ang status ni Aimer na ibig sabihin ay hindi siya itinuturing na kaaway. Dahil dito ay nagpasya si Diaz na huwag nang mag-alala tungkol sa kanya at pinayagan na lamang siyang manatili kasama ng iba. Maya-maya ay tinawag ng isa sa matatandang babae si Diaz at masayang ipinakita sa kanya ang nangyayari sa mga taniman, sa wakas ay nagsisimula ng magpakita ng senyales ng buhay ang mga pananim. Lalo pang humanga ang matandang babae dahil tumutubo ang damo sa isang kakaibang pabilog na pattern, kahit dalawang magkaibang uri ng lupa ang ginamit nila sa bukid at sobrang saya ni Alna nang makita ang progreso, pinuri niya si Diaz sa lahat ng pagsisikap na inilaan nito sa mga pananim. Binanggit niyang napakasaya niya dahil sa wakas ay nagsisimula ng magbunga ang lahat ng pinaghirapan nito, iginiit ni Diaz na masaya rin siya pero kahit halatang masaya siya dahil sa wakas ay umuunlad na ang mga taniman, mas lalo siyang natuwa nang makita kung gaano kasaya at ka-excited si Alna tungkol dito. Para kay Diaz ay mas naging sulit ang lahat ng kanyang paghihirap dahil nakita niyang masaya si Alna. Kalaunan ay lumabas si Diaz mula sa tent habang dala ang kahon na kahoy kung saan unang nakulong si Aimer pero pagkalabas niya, biglang may lumitaw na kalapati at dumadapo sa ibabaw ng kahon bago ito nagsimulang magsalita. Labis na nagulat si Diaz nang marinig na nagsasalita ang ibon at maingat niyang binuhat ang kalapati at inilapag sa lupa bago ito nagpakilala. Binanggit nitong Gerend ang pangalan niya at isa siyang espesyal na messenger na direktang nagtatrabaho para kay Lord Eldon. Ipinaliwanag ni Gerend na isa talaga siyang demi-human mula sa Pigeon People Clan at pagkatapos, sinabi niya kay Diaz na may mahalagang sulat si Lord Eldon na inutusan siyang personal na ihatid at binuksan ni Diaz ang sulat at binasa ang laman nito. Mensahe pala iyon mula kay Lord Eldon tungkol sa ilang dog people na interesado kamakailan na lumipat sa teritoryo ni Diaz. Gustong malaman ni Eldon kung papayag si Diaz na tanggapin sila bilang mga bagong residente at hayaan silang maging mga tauhan niya. Ipinaliwanag ni Gerend na nalaman ng ibang dog people ang tungkol sa teritoryo ni Diaz mula sa isa nilang kasamahan na nakatira na roon. Matapos nilang malaman kung gaano kapayapa ang buhay sa teritoryo ni Diaz, nagpasya rin silang lumipat doon at manirahan ng permanente at walang problema si Diaz sa ideya at sinabi niyang handa siyang tanggapin sila, pero ipinaliwanag niyang kailangan muna niyang kunin ang pahintulot ng iba pang mga tao sa village bago gumawa ng final na desisyon. Kapag pumayag ang lahat ay maaari nang lumipat ang dog people sa kanyang teritoryo at maging bahagi ng kanilang komunidad, ikinwento ni Diaz sa iba ang tungkol sa dog people na gustong lumipat sa kanilang teritoryo. Lalo na ang kambal na sobrang natuwa sa ideyang may mga aso ng maninirahan kasama nila, kahit pinaalalahanan sila ni Diaz na hindi pa final ang desisyon at pagkatapos nilang pag-usapan iyon, iginiit ni Diaz kay Alna na gusto niya itong makausap ng private. Lumabas silang dalawa at ipinaliwanag ni Alna na ayaw pa ring sabihin ng kambal kung bakit may isang maliit na babaeng daga na natutulog sa kanilang kama. Naisip ni Diaz na baka may magandang dahilan sila kung bakit nila iyon inililihim, kaya sinabi niya kay Alna na hintayin na lamang nilang maging handa ang kambal na ipaliwanag ang lahat ng kusa. Sumang-ayon si Alna at ipinahayag niyang iyon nga siguro ang pinakamabuting gawin. Pagkatapos ay tinanong ni Diaz si Alna kung ano ang tingin niya sa pagtanggap ng mas marami pang tao bilang kanilang mga tauhan. Sang-ayon si Alna sa ideya at wala siyang problema kung mas marami pang tao ang sasali sa lumalaki nilang komunidad.
Kalaunan ay lumapit si Aimer kay Diaz at magalang na yumukod at nagtanong kung maaari siyang manatili at manirahan sa kanyang teritoryo. Pumayag si Diaz pero nagtaka siya kung bakit gusto nitong manatili roon gayong maaari naman itong bumalik sa teritoryo ni Eldan. Ipinaliwanag ni Aimer na gusto niyang manatili dahil napalapit na siya kina Ahan at Sene. Gustong-gusto niya ang kambal at gusto niyang manatili sa tabi nila para matulungan silang lumaki at matuto at idinagdag rin ni Aimer na marunong siyang magbasa at may alam sa basic math, kaya maaari siyang maging tutor ng kambal at tumulong sa kanilang pag-aaral. Tumingin si Diaz kay Alna at hiningi muna ang opinyon nito bago gumawa ng final na desisyon. Kahit medyo nag-alangan ay pumayag si Alna na manatili si Aimer pero may isang kondisyon, kailangan nitong siguraduhing palagi siyang malinis at maayos sa katawan. Matapos mapagdesisyonan ang lahat, ibinigay ni Diaz kay Gerend ang mensaheng tinatanggap niya sa kanyang teritoryo ang Dog People pati na rin si Aimer. Kinuha ni Gerend ang sulat bago ibinuka ang kanyang mga pakpak at lumipad para ihatid ang balita kay Lord Eldan. Kalaunan ng gabing iyon ay biglang ginigising ni Alna si Diaz. Sinabi niyang may nararamdaman siyang ilang bisita na papalapit sa kanilang teritoryo. Mabilis silang lumabas ng village at nagtungo sa lambak para tingnan kung sino ang paparating. Habang papunta sila roon ay inakala ni Alna na malamang ang hinihintay nilang Dog People ang mga bisita. Malinaw niyang nararamdaman ang isang malaking presensya kasama ang ilang mas maliliit, kaya medyo nagtaka siya dahil hindi iyon tugma sa impormasyong ibinigay sa kanila tungkol sa grupo. Pero nalito si Diaz nang banggitin ni Alna ang malaking presensya. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito at nang tumangala siya ay tuluyan siyang nagulat at hindi pala simpleng naglalakbay papunta sa Zealandia ang Dog People. Tumakbo sila ng buong lakas para iligtas ang kanilang buhay habang hinahabol sila ng isang napakalaking anaconda. Agad sanang kukunin ni Alna ang kanyang bow para patayin ang malaking ahas, pero sa kanya naalala na naiwan pala niya iyon sa bahay at bago pa may magawa silang dalawa, nasunggaban ng malaking anaconda ang isa sa Dog People gamit ang bibig nito at iniangat mula sa lupa at nang makita iyon, agad tumakbo si Diaz para iligtas siya kahit wala siyang dalang anumang sandata. Nagawa ni Diaz na maglabas ng isang malakas na suntok diretso sa ulo ng anaconda, dahilan para mahilo ang napakalaking ahas at sinamantala niya ang pagkakataon, hinawakan ito sa leeg at sinasakal hanggang sa tuluyan itong tumigil sa paggalaw. Agad na lumapit si Alna kay Diaz at pinagalitan siya dahil napakadelikado ng ginawa niyang pagsugod sa laban ng walang dalang sandata, pero mabilis din niyang inamin na pareho lang silang may kasalanan dahil siya rin naman ay pumunta roon ng walang dalang sandata. Bago pa sila makapagsalita ulit, bigla silang nakarinig ng boses mula sa loob ng bibig ng anaconda at bumukas ang bibig ng ahas at lumitaw ang isa sa mga taong aso na nilamon nito. Agad siyang nilapitan ng iba pang mga taong aso at nakahinga sila ng maluwag nang makitang nakaligtas siya sa pag-atake. Matapos masigurong ligtas ang lahat, lumapit ang isang babae kina Diaz at Alna at nagpasalamat dahil iniligtas nila ang kanyang buhay at bilang sagot, yumukod sina Diaz at Alna bilang paggalang at nagpakilala bilang mga namumuno sa domain na iyon. Nagulat ang babae nang makitang magalang silang binati ng kanilang lord, dahil dito ay mabilis na napagtanto ng mga taong aso na maaaring tama nga ang naging desisyon nilang pumunta sa lugar na iyon, kaya nagsimula silang magdiwang. Pagkatapos ay nagpakilala ang babae bilang Canis, ipinaliwanag niyang nagtatrabaho siya para kay Lord Eldan bilang tagapag-alaga nito, at inatasan siyang maging guide ng mga taong aso habang bumibisita sila sa domain. Ipinaliwanag ni Canis na may tatlong magkakaibang clan ng mga taong aso na umaasang makakalipat sa domain ni Diaz. Ang unang grupo ay may maitim na balahibo at kabilang sa type Musty clan at lumapit ang kanilang leader at nagpakilalang Murphy. Ang pangalawang grupo naman ay may kulay kayumangging balahibo at kabilang sa Busenji clan. Lumapit din ang kanilang leader at nagpakilalang si Dorio at ang huling grupo ay may puti at itim na balahibo at kabilang sa Osen Chef clan. Kinakabahan na lumapit ang kanilang leader at nagpakilalang chef. Pagkatapos ay ipinahayag ni Canis kay Diaz na napakahalaga para sa mga taong aso ang pangalan ng kanilang mga clan, kaya hiniling niyang gawin niya ang kanyang makakaya para matatandaan ang mga iyon. Lumapit si Alna kay Diaz at iginiit niyang nasuri na niya ang tatlong grupo. Wala ni isa sa mga taong aso ang nagpakita ng anumang masamang intensyon. Nagulat si Diaz nang marinig iyon dahil inaasahan niyang maaaring may ilan sa kanila na posibleng magdulot ng problema. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Canis ang isa pang mahalagang bagay tungkol sa mga taong aso at ayaw na ayaw nilang walang ginagawa.
dahil dito ay itinanong niya si Diaz kung mayroon bang mga trabahong kailangan nilang tulungan. Agad sinabi ni Diaz na hindi iyon magiging problema dahil marami na siyang naiisip na trabaho para sa kanila, ang ilan ay maaaring tumulong sa paggawa at pag-aalaga ng mga cistern at habang ang iba naman ay maaaring tumulong sa pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga hindi bagay sa ganitong trabaho ay maaaring magsilbi bilang mga sundalo ng domain. Pero nagduda si Keynes kung posible ang huling ideya, ipinaliwanag niyang mga paa ang mayroon ang mga taong aso sa halip na mga kamay, kaya hindi nila kayang humawak at gumamit ng maayos na mga sandata. Naintindihan ni Diaz ang kanyang pag-aalala, pero hindi niya binitawan ang ideya at nang malaman niyang mananatili muna si Keynes sa domain para maiulat niya kay Lord Eldon ang lahat ng mangyayari, tiniyak ni Diaz na makakahanap siya ng paraan para makumbinsi ito. Hindi nagtagal ay bumalik si Diaz sa domain kasama ang lahat, nagkataon na nakita sila ni Klaus na dumarating at agad siyang naging interesado kung sino ang mga bagong taong kasama nila at ipinakilala ni Diaz si Klaus kay Keynes at sa sandaling makita ni Klaus si Keynes, agad siyang nahulog ang loob dito. Pagkatapos ay nagpatuloy ang lahat sa paglalakad sa buong village para maipapasyal ng maayos ang mga taong aso sa kanilang magiging bagong tahanan, habang naglalakad sila ay madaling napansin ni Alna na nagsisimula ng magkaroon ng gusto si Klaus kay Keynes. Makalipas ang 10 araw ay maayos nang nakatira sa domain ang mga taong aso at napakaganda ng kanilang ginagawa sa pagtulong sa buong lugar. Nagsimula na rin sina Sene at Ahan ng sarili nilang garden at dahil sa tulong ng mga taong aso, maganda na ang paglago nito. Samantala ay nagsimula na rin sa combat training ang ilan sa mga taong aso, nakakagulat dahil napakabilis ng kanilang progreso at lumakas na sila ng sapat para matalo si Klaus sa kanilang mga practice fight, pinanood ni Diaz ang kanilang training at humanga siya sa kanilang progreso. Napakaganda ng kanilang naging improvement dahil 10 araw lang ang kinailangan nila para maging sapat ang lakas upang matalo ang isang mahusay na fighter tulad ni Klaus. Matapos makita ang kanilang progreso ay tuluyan nang nakumbinsi si Keynes na kaya ng mga taong aso na ipagtanggol ang kanilang sarili sa labanan. Kalaunan, lumabas si Diaz para inspeksyonin ang mga bukirin at habang wala siya ay aksidenteng napilayan sa bukong-bukong ang isa sa mga taong aso. Agad na lumapit si Klaus at sinimulang gamutin ang kanyang injury at mabilis ding lumapit si Keynes para tumulong sa sugatang taong aso. Nagulat siya nang makitang kahit tao si Klaus hindi ito nagdalawang isip na tulungan ang isang taong aso. Sinabi lang ni Klaus na hindi mahalaga sa kanya kung anong lahi ito, ang mahalaga ay nasugatan ang isa sa kanyang mga kasama at kailangan nito ng tulong at nang marinig iyon, medyo nahiya si Keynes at namula ang kanyang mukha. Samantala, sa kaharian ng Sans Serif ay pumasok si Princess Diane sa isang libingan para kunin ang scepter na nakatago sa loob nito. Binalaan siya ng kanyang mga tauhan na maaaring magkaroon sila ng problema kapag nalaman ng iba na nagnanakaw siya ng mga kayamanan mula sa mga libingan. Pero hindi nag-alala si Diane ay naniniwala siyang walang sino man ang maglalakas loob na questionin ang kanyang mga ginagawa. Determinado pa rin siyang talunin si Diaz at naniniwala siyang kapag nakuha niya ang scepter, magkakaroon siya ng sapat na kapangyarihan para magawa iyon. Plano rin ni Diane na gamitin ang scepter para talunin ang kanyang mga kapatid at sa huli ay angkinan ang buong kaharian para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Diane kay Princia na mayroon pa siyang isa pang lihim na sandata at inilabas niya ang seal ng hari at binanggit na sa tulong nito, magiging madali para sa kanya ang pagkuha sa buong kaharian. Pero ang hindi alam ni Diane ay bahagi pala ng isang mas malaking plano ng manipulation ang lahat ng nangyayari. Si Mazer ay palihim na nagmamasid sa labas ng libingan at ginagamit niya si Diane para sa sarili niyang mga plano. Iniisip niya na kapag nagawang patayin ni Diane si Diaz sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong makapaghiganti. Pero kung si Diane naman ang mamatay, may mapapala pa rin siya dahil mapapatunayan niya ang kanyang halaga at mapapahiya ang kanyang ama at kinagabihan. Nagtipon ang mga miyembro ng royal family at pinag-usapan ang ginawang pagnanakaw ni Diane sa scepter at sa seal ng hari at para sa kanilang lahat ay napakatanga ng ginawa ni Diane. Pagkatapos ay tinanong nila si Prince Richard kung ano ang plano niyang gawin. Para kay Richard ay mas mabuting huwag silang makialam kay Diane at kapag nakisali sila, may posibilidad na makaharap nila si Diaz at iyon ang gustong iwasan ni Richard at nagtaka ang iba kung bakit itinuturing ni Richard na napakalaking banta si Diaz. Kaya ipinaliwanag niya ang dahilan sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa nakaraan ni Diaz. Noong panahon ng digmaan,
nagkaroon ng utos na patayin ang mga sibilyan ng kalaban na kaharian pero tumanggi si Diaz na sundin ang utos at sa halip, pinigilan niya mismo ang kanyang mga sundalo para hindi nila mapatay ang mga inosenteng sibilyan. Ibig sabihin ay napatunayan na noon pa man ni Diaz na handa siyang susuwayin kahit ang direktang utos ng kaharian kapag alam niyang mali ang ipinapagawa sa kanya, pagkatapos ay ikinwento ni Richard ang isa pang pangyayari sa nakaraan ni Diaz. Nakuha ni Diaz ang palayaw na ball breaker, dahil sa isang insidente na kinasasangkutan ng isang military unit na binubuo ng mga anak ng mga noble na gustong magkaroon ng pangalan at reputasyon, kasama sa grupong iyon ang batang si Mir. Isang araw ay nadatnan ni Diaz ang grupo na ginugulo ang isang babae. Agad niyang tinali silang lahat at tinanong kung bakit ganoon ang kanilang ginagawa at ipinaliwanag ni Mir na may nagustuhan silang magandang babae at gusto nilang habulin ito, pero walang pakialam si Diaz sa dahilan niya at agad niyang sinipa si Mir diretso sa kanyang maselang bahagi. Sa normal na sitwasyon, dapat sana ay nilitis si Diaz dahil sa pag-atake sa isang noble tulad ni Mir pero sa halip, ginantimpalaan pa siya ng hari dahil hindi siya nanahimik habang inaabuso ng mga noble ang kanilang kapangyarihan, dahil dito ay tuluyang ibinasura ang kaso laban kay Diaz. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ni Richard na napakadelikado ni Diaz, hindi siya isang taong basta na lang susunod sa mga utos, lalo na kung alam niyang mali ang mga iyon kahit manggaling pa mismo sa kaharian. Nang marinig ng lahat sa silid ang mababagsik pero marangal na mga ginawa ni Diaz noon, ang ilan sa kanila ay nagsimulang humanga sa kanya at malaki ang naging papel ni Diaz sa pagtutuwid sa maraming maling nangyari noong digmaan, kaya para sa hari ay maituturing talaga siyang isang bayani at minsan ay nailigtas pa ni Diaz ang buhay ng hari. Dahil dito ay nagtaka ang mga noble kung bakit ipinadala si Diaz sa malayong lugar nang walang dalang pera kung ganoon pala siya kalapit sa hari at ipinaliwanag ni Richard na ang totoo, malaking halaga ng pera ang inilaan para kay Diaz pero palihim itong ninakaw ni Mir, kaya walang natanggap si Diaz. Naniniwala si Richard na tuluyang babagsak ang kaharian kung magpapatuloy ang ganitong uri ng korupsyon. Naglagay siya ng pera sa mesa at sinabi kay Nereus na ang misyon nito ay ibalik si Dian at mabawi ang seal ng hari bago pa magkaroon ng pagkakataon si Dian na makaharap si Diaz. Idinagdag ni Richard na kung sakaling makakasalubong ni Nereus si Diaz habang naglalakbay, kailangan niyang ibigay rito ang kalahati ng pera. Iniisip ni Richard na malamang nahihirapan si Diaz na mabuhay dahil wala itong sapat na pondo. Samantala ay dumating si Dian sa domain ng Kazdek at diretsahang sinabi kay Elden na isang traidor si Diaz, inanunsyo niyang naroon siya para talunin si Diaz at kumpiskahin ang lahat ng ari-arian nito, pagkatapos ay inutusan niya si Elden na makipagtulungan sa kanya. Labis na nagtaka si Elden sa paratang na iyon, agad niyang tinanong si Dian kung mayroon ba siyang anumang ebidensya na talagang traidor si Diaz pero hindi man lang nag-abala si Dian na sumagot. Sa halip ay ipinakita niya ang isang royal decree na siya mismo ang gumawa gamit ang seal ng hari. Nakasaad sa decree na kailangang makipagtulungan sa kanya ang domain ng Kazdek at tulungan siyang talunin si Diaz. Nang makita ni Elden ang seal ng hari sa dokumento at labis siyang nagulat, samantala sa domain ni Diaz ay sa wakas ay napapagana na nila ng maayos ang cistern. Pero habang nagsisimula pa lang silang matuwa sa kanilang progreso, biglang lumipad pababa si Herint at sinabi kay Diaz na may isang urgent na problema at bumalik naman sa domain ng Kazdek. Maingat na sinuri ni na Elden at isa sa kanyang mga kasama ang royal decree at agad nilang napagtanto na peke ang mismong dokumento. Pero dahil nakalagay rito ang totoong seal ng hari, wala silang magagawa laban dito sa opisyal na paraan kaya sinabi ni Elden sa lahat na patagalin ang sitwasyon hanggat maaari. Inakala ng ilan na gusto lang niyang pigilan si Dian dahil kaibigan niya si Diaz. Pero ipinaliwanag ni Elden na hindi lang ito tungkol sa pagkakaibigan, kasalukuyang nasa grassland si Diaz at ginagawa niyang kapakipakinabang ang mga lupain na walang ibang nakagawa noon, ang ginagawa ni Diaz ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa buong rehiyon. Nang marinig iyon ay agad na naintindihan ng iba ang dahilan ni Elden at sumang-ayon sila sa kanya. Pero biglang lumipad papasok sa silid si Herint dala ang sagot ni Diaz at binuksan ni Elden ang sulat at labis siyang nagulat sa kanyang nababasa. Inutusan pala ni Diaz si Elden na makipagtulungan kay Dian, eksaktong tulad ng hinihingi ng royal decree at nagulat ang lahat sa desisyon ni Diaz, samantala ay nagsimula ng maghanda sina Diaz at ang kanyang mga kasama para sa paparating na labanan.
Labis na nag-aalala si Keynes at naging emosyonal siya habang kausap si Klaus dahil ayaw niyang umalis ito at ilagay sa panganib ang sariling buhay sa paparating na labanan. Pinakalma siya ni Klaus at nangakong babalik siya ng ligtas at kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ni Keynes dahil sa pangako nito, pero halatang nag-aalala pa rin siya. Sa wakas sa harapan ng domain, magkasamang pinagmamasdan nina Diaz at Klaus ang paparating na hukbo at isang napakalaking puwersa na pinamumunuan ni Princess Diane ang nakapwesto sa labas ng domain at handa ng umatake. Habang nakatingin si Diaz sa malaking hukbo ay napagtanto niyang wala ng atrasan at kung digmaan ang gusto nila ay digmaan din ang ibibigay niya. Inamin ni Diaz na talagang napakarami ng kanilang kalaban, lalo na dahil 10 lamang ang kasama nila sa kanilang panig na pinamumunuan ni Marfure. Gusto sana ni Klaus na kasama rin nilang lumalaban si Elden subalit ipinahayag ni Diaz na kahit may mga pag-alinlangan si Elden, pinadalhan niya ito ng liham at sinabihan na sundin lang ang plano. Kaya wala ni isa sa mga nangyayari ngayon ang kasalanan ni Elden at nagtaka naman si Klaus kung bakit wala roon ang mga unikin, pati na si Alna at ipinaliwanag ni Diaz na nangako siyang pananatilihing lihim ang nayon ng mga unikin, at si Alna ang inatasan niyang panatilihing ligtas ang lahat. Ibig sabihin ang magiging resulta ng laban ngayong araw ay nakasalalay lamang kina Diaz at Klaus. Napaisip si Diaz na madali sana para sa mga unikin na gumawa na lang ulit ng kanilang mga bahay sa ibang lugar at tumakas sa malawak na kapatagan para makakalayo sa kanilang mga kalaban. Pero kung gagawin nila iyon ay kailangan nilang iwan ang hardin na pinaghirapang buuin nina Aegon at Sene. Bilang kanilang Panginoon ay nangako si Diaz na protektahan niya silang lahat anuman ang mangyari. Maya-maya ay pinapatunog ng kalaban ang kanilang warbell, ipinahayag ni Diaz sa kanyang mga kasama na maghanda dahil siguradong aatake ang kalaban kapag tumigil na ang tunog ng kampana. Simple lang ang plano nila kung saan ay tatakbo sila sa iba't ibang direksyon para maakit ang mga kalaban papunta sa mga bitag. Pagkatapos ay hahanap sila ng paraan para paghihiwalayin ang puwersa ng kalaban bago biglain si Diane sa isang surprise attack. At kung maaari lang ay ayaw ni Diaz na may mamatay sa araw na iyon pero alam niyang walang kasiguraduhan na maiiwasan nila iyon. Biglang sumugod ang hukbo ng kalaban kaya naghanda agad si Diaz para lumaban, pero bigla ring huminto ang buong hukbo dahilan para malito sina Diaz at Klaus at tumingin si Klaus gamit ang kanyang telescope at napansin na lumalayo lamang ang mga sundalo kay Diane, na nasa gitna ng hukbo at nahahati ang mga ito papunta sa kaliwa at kanang bahagi. Hindi maintindihan ni Diaz kung ano ang nangyayari, kaya nagdesisyon siyang maghintay muna at tingnan kung ano ang susunod na gagawin ng kalaban at samantala sa kabilang bahagi ng battlefield, tumakbo ang isang knight papunta kay Elden at tinanong kung bakit hindi pa rin niya inuutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin si Diaz. Kalmado na ipinaliwanag ni Elden na tinutupad lamang niya ang huling kahilingan ng kanyang ama. Bilang isang noble ay balak niyang igalang ng maayos ang kanyang oras ng pag-inom ng tsaa at para sa knight, napakawalang katwiran nito at hindi sapat na dahilan para suwayan ang utos ng hari. Pero sinabi ni Elden na nagawa na niya ang kanyang tungkulin dahil nagbigay na siya ng higit pa sa sapat na supplies, pondo at mga sundalo at dagdag pa ni Elden. Sobrang nakakahiya naman kung magpapadala sila ng 1,000 sundalo para lamang labanan ang 2 tao. Sumingit naman si Camalots at binanggit na kung gusto talagang ipilit ng knight ang usapan, maaari nilang pag-usapan iyon pagkatapos ng kanilang tea time at lalo lamang nagalit ang knight nang marinig iyon. Kasabay nito ay naintindihan na rin ni Gordon at ang kapitan ng mga knight, kung bakit walang ibang adventurer ang gustong tumanggap sa trabahong ito, agad niyang sinabi sa kanyang mga kasama na aalis na sila roon. Nagtaka ang kanyang mga tauhan kung bakit, lalo na't 2 tao lang naman ang kailangan nilang talunin kapalit ng napakalaking reward at ipinaliwanag ni Gordon na kapag kinalaban nila si Diaz, maaaring kalabanan sila ng lahat ng mercenary sa buong kaharian at marami kasi sa kanila ang niligtas ni Diaz noong panahon ng digmaan. Lumapit ang noble na kumuha sa kanila at galit na tinanong si Gordon kung bakit ayaw nilang sumali sa laban. Ibinalik lamang ni Gordon ang perang ibinayad sa kanila at sinabing sa susunod, dapat sabihin muna nito kung sino talaga ang kanilang makakalaban bago pa magsimula ang trabaho. Pagkatapos ay umalis na si Gordon kasama ang kanyang mga tauhan, habang nakatingin gamit ang kanyang telescope at nagulat si Diaz nang makitang umaalis ang mga mercenary sa battlefield at nakita rin niyang abala si Elden sa pagpapalipas ng oras habang umiinom ng tsaa, habang halatang galit na galit naman si Diane sa lahat ng nangyayari.
Nang marinig iyon ay napagtanto ni Klaus na ang natitira na lamang sa gitna ay 50 sundalo, halata ring kulang ang mga ito sa moral at wala silang sapat na tunay na karanasan sa labanan at sigurado si Diaz na kaya nilang manalo kung magtulungan sila, kaya sumigaw siya ng battle cry at sabay silang sumugod ni Klaus laban sa mga sundalo. Samantala ay pinagmamasdan din ni Al na mula sa malayo ang lahat ng nangyayari. Naisip niya na kung ayaw talagang pagbuhatan ni Diaz ng kamay si Diane ay siya na mismo ang bahala na gumawa nito at sa battlefield, agad namang sumabak si Diaz at madaling pinabagsak ang ilang sundalo gamit ang kanyang combat lance. Habang si Klaus naman ay mag-isang nagpabagsak ng ilang sundalo, dahil determinado siyang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya at matapos nilang mapabagsak ang halos kalahati ng puwersa ng kalaban, napansin ni Diaz kung gaano nakaganda ang mga galaw ng mga mates dahil sa kanilang pagsasanay. Si Klaus mismo ang gumawa ng ideya para sa mga kagamitang ginagamit nila sa labanan at sa ngayon ay nangyayari ang lahat ayon sa kanilang plano, samantala ay patuloy na pinagmamasdan ni na Elden at Camalots ang labanan mula sa malayo. Tinanong ni Elden si Camalots kung ano ang masasabi niya sa paraan ng pakikipaglaban ni Diaz. Agad na binanggit ni Camalots na ang pinaka-nakakabilib kay Diaz ay ang tila walang katapusan niyang stamina at napakalakas na pisikal na lakas, pero kahit ganoon ay halata pa rin na hindi ibinibigay ni Diaz ang buong lakas niya. Malinaw din na mahusay na ginagampanan ni Klaus ang tungkulin niya bilang kanang kamay ni Diaz sa battlefield, dahil dito ay napagtanto ni na Elden at Camalots na baka minamaliit nila noon ang kakayahan ni na Klaus at Diaz. Samantala ay galit na si Diane dahil walang nangyayari ayon sa plano niya, bigla siyang muntik tamaan ng sunod-sunod na mga palaso at nagtaka kung saan nanggaling ang mga iyon. Ang mga palaso ay galing pala kay Alna at sa iba pang mga dogman na kasalukuyang nakabalat kayo at nagtatago. Nang tanungin ng mga dogman si Alna kung ano ang susunod nilang gagawin, iginiit niyang balak niyang pilitin si Diane na pumasok ng malalim sa silangang kagubatan kaya nang magsimulang tumakbo si Diane, agad siyang hinabol ni Alna habang hawak ang kanyang pana. Determinado siyang turuan si Diane ng leksyon para hindi na nito maisip na pakialaman muli ang teritoryo ni Diaz. Kalaunan ay nakarating si Diane sa kagubatan at halos hindi niya maiwasan ang mga palaso na patuloy na pinapakawalan ni Alna. Alam ni Alna na mas mabilis sana kung papatayin na lang niya si Diane pero alam din niyang hindi papayag si Diaz sa ganoong bagay. Kaya patuloy na naglalabas si Alna ng mga warning shot para ipaintindi kay Diane na hindi siya welcome sa lugar na iyon, pero biglang dumating ang ilang knight at pinigilan si Diane at para sa kanila, maswerte si Diane dahil hindi pa siya pinapatay ni Diaz at agad nilang kinuha sa kanya ang Seal of the King at inakalang tapos na ang kanilang trabaho, kaya naghanda na silang umalis. Pero biglang may mga palaso na namang pinakawalan si Alna papunta sa kanila. Nalito ang mga knight dahil hindi nila alam kung saan nanggagaling ang mga atake, inakala nilang isa sa mga tauhan ni Diaz ang nagpapakawalan ng mga palaso. Doon ipinaliwanag ni Nereus na kakampi rin sila ni Diaz at pagkatapos, inilabas niya ang isang bag na puno ng mga gintong barya na ipinadala ni Prinsipe Richard para kay Diaz at ibinaba iyon sa lupa. Ipinaliwanag niya na mas makakabuti para kay Diaz kung ibibigay na lang nila si Diane kay Richard sa halip na panatilihin siya roon. Bilang sagot ay nagpaputok si Alna ng isang palaso diretso sa bag ng ginto, dahilan para tumilapon iyon mula sa kamay ni Nereus at agad pumayag si Nereus na iwan na lang ang ginto, at mabilis na umalis ang mga knight. Lumapit si Alna at kinuha ang bag ng mga gintong barya, inisip niyang maaaring may kaugnayan ang lalaking iyon sa ulilang batang pinalaki noon ni Diaz pero nang suriin niya ang kaluluwa nito, nakita niyang puti iyon na may bahagyang mapulang kulay. Gayunpaman ay nagdesisyon si Alna na huwag muna itong alalahanin. Plano na lang niyang sabihin kay Diaz ang lahat ng nangyari at kapag natapos na ang lahat, naisip niyang maaari rin niya itong bigyan ng magandang masahe sa likod, samantala ay nagtagumpay sina Diaz at ang kanyang mga kasama sa labanan matapos sumuko ang kanilang mga kalaban, mabuti na lang ay kakaunti lamang ang nasugatan at walang namatay. Pero dismayado pa rin si Diaz dahil nakatakas si Diane at gusto niya sanang magkaroon ng pagkakataong pagsabihan ito tungkol sa mga ginawa nito. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga kasama at sinimulang kagatin ang buhok ni Diaz dahil hindi niya sinunod ang kanilang plano at hindi niya ginamit ang mga bitag na inihanda nila. Wala namang ibang magawa si Diaz kundi amining kasalanan niya iyon. Hindi nagtagal ay lumapit si Elden na nakangiti at binanggit niyang naroon siya para sumuko at pag-usapan ang pagpapalaya sa mga bihag,
umupo si Diaz kasama si Elden para pag-usapan ang sitwasyon. Pero nagtataka siya kung bakit sumusuko si Elden gayong marami pa itong sundalong maaaring ipagpatuloy ang laban. Ipinaliwanag ni Elden na nagdala sila ng isang invading army diretso sa teritoryo ni Diaz, na maituturing na isang malinaw na pagsalakay. Bukod pa roon ay nakatakas na si Diane, kaya ngayon ay kinu-question na rin ang pagiging legitimate ng royal decree na ginamit para payagan ang pagsalakay at dahil sa lahat ng iyon, naniniwala si Elden na wala na siyang ibang pagpipilian kundi sumuko at subukang makikipagkasundo ng mapayapa. Naintindihan ni Diaz ang dahilan ni Elden at tinanggap niya ang alok nitong kapayapaan. Sakto namang dumating si Alna at ipinaliwanag na naging abala siya sa paghabol kay Diane at habang ginagawa iyon, nakatagpo siya ng isang mensahero mula sa isang batang nagngangalang Richard na pinalaki noon ni Diaz. Labis na nagulat si Elden nang marinig niya ang pangalang iyon, iginiit kay Alna na si Richard ang hahatol kay Diane at siya rin ang nagpadala ng perang iyon para kay Diaz at natuwa si Diaz nang marinig iyon. Samantala ay nagsimula ng gumawa ng sariling plano si Elden nang malaman niyang sangkot si Richard sa nangyayari. Pagsapit ng paglubog ng araw ay hinayla ni Diaz ang karwahe pabalik sa kanilang tahanan. Napansin ni Alna na malaking tulong ang grupo ng mga asawa at si Luke sa pagdadala ng lahat ng kanilang nakuha, dahil nagbigay din si Elden ng maraming gamit bilang kabayaran at mas dumami pa ang kailangan nilang dalhin kaya talagang nagpapasalamat sila sa karagdagang tulong. Pero naalala ni Diaz na una niyang sinabi kay Alna na manatili sa likod para mapanatiling lihim ang buong nayon. Pinaalala naman ni Alna na hiniling nga iyon ni Diaz pero naroon din sa battlefield ang mga asawa at si Luke. Medyo nainis si Alna nang napagtantong basta na lang pumayag si Diaz sa lahat ng hindi man lang pinag-isipan ng mabuti. Hindi nagtagal ay nakauwi na sila at agad tumakbo ang kambal papunta kay Diaz at yumayakap sa kanya. Si Canas naman ay tumakbo papunta kay Klaus at niyakap ito at habang nagpapasalamat dahil ligtas itong nakabalik. Pinagmamasdan sila ni Alna mula sa malayo at tahimik niyang nakumpirma na opisyal ng magkasintahan ang dalawa. Maya-maya ay napansin ni Diaz ang isang kakaibang tungkod na hawak ng isa sa mga dogman at nang kunin nila iyon, naramdaman ni Alna na may kakaibang magical energy na nagmumula rito. Sinubukan ni Alna na lagyan ito ng kaunting magic niya pero walang nangyari. Pagkatapos ay si Diaz naman ang humawak sa tungkod at nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam, kapareho ng nararamdaman niya tuwing hawak niya ang kanyang battle axe. Biglang nag-activate ang tungkod at nagbitaw ng napakalaking apoy dahilan para magulat ang lahat, samantala sa Royal Capital ay galit na galit si Prinsipe Mir dahil 3 beses nang nabigo ang noble sa pagtatangkang patayin si Diaz. Nakiusap ang noble kay Mir na bigyan siya ng huling pagkakataon pero mariing tumanggi si Mir. Pumasok ang mga gwardya at sapilitang kinaladkad palabas ang noble habang desperado itong nagpupumiglas. Kalaunan ay nagpatawag ng meeting si Prinsipe Richard kasama ang iba pang mga noble. Ipinaalam niya sa kanila na nagalit ang hari kay Diane at ikinulong na ito sa templo. Nagawa rin ni Mir na ilihis ang lahat ng sisi tungkol sa perang ninakaw na para sana kay Diaz. Isinisi niya ang krimen sa isang noble na kabilang mismo sa kanyang faction kaya kahit nakaiwas si Mir sa direktang parusa, tuluyan namang bumagsak ang buong faction niya dahil sa nangyari. Nang marinig iyon, napagtanto ng lahat na isang hakbang na naman ang inilapit ni Richard sa pagiging hari pero hindi natuwa si Richard nang marinig iyon, sa halip ay masama ang loob niyang lumabas ng silid at nagtaka si Nereus kung bakit ganoon kasama ang mood ni Richard. Ipinaliwanag ni Child na kung titingnan sa unang tingin, mukhang si Prinsipe Richard ang nag-iisang nanalo sa buong pangyayari. Pero ang tunay na nakinabang ng husto ay si Elden at nang humarap si Elden sa hari, direkta siyang humiling ng 3 taong tax exemption para sa sarili niyang teritoryo at pati na rin sa teritoryo ni Diaz. Tinanggap iyon ng hari dahil siya rin naman ang nagkamali sa sitwasyong ito nang hinayaan niyang mawala sa kanyang pag-iingat ang Royal Seal, bukod pa roon ay kontrolado ng teritoryo ni Elden ang halos buong western trade route. Kaya kung hindi sila magbabayad ng buwis sa loob ng 3 taon, mas lalo nitong palakasin ang kanilang posisyon at para kay Child, isa itong problemang hindi nila maaaring baliwalain at sinabi naman ni Nereus na si Elden din ang unang naglalantad sa ginawa ni Mir. Bukod pa rito ay malinaw na paborito ng hari si Diaz, kaya wala ring gaanong dahilan para tanggihan ng hari ang kahilingan ni Elden at hindi lang iyon ay iminungkahi pa ni Elden na si Prinsipe Richard ang magiging perpektong susunod na hari, labis na hinahangaan ng hari ang ganitong klaseng kilos mula kay Elden.
Ngayong umabot na sa ganitong punto ang sitwasyon, naniniwala si Child na magiging napakahirap ng kumbansihin ang hari na bawiin ang tax exemption, mahirap para sa hari na gumawa ng bagay na makakasama sa isa sa mga tapat niyang taga-suporta. Dahil dito ay naiintindihan na nila kung bakit sobrang sama ng loob ni Prinsipe Richard sa buong sitwasyon. Sa totoo lang ay humanga si Nereus kung gaano kagaling na nilalaro ni Elden ang buong sitwasyon kahit napakabata pa nito. Pero isinasantabi muna niya iyon at naalala niyang nabawi na nila ang Royal Seal. Ang problema ay wala pa rin silang ideya kung nasaan ang Royal Scepter at samantala, ipinakita na ang hinahanap nilang Royal Scepter at ito'y nasa bahay lang pala ni Diaz at ginagamit bilang simpleng pangsindi ng apoy.